Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3201-3220. Kabanata 3201, 200,000 deities. Mahirap malaman ang eksaktong numero sa napakaikling panahon. Gayunpaman, may mga magaspang na pagtatansya. Nang iurong ni Levi ang kanyang espada, pinatay niya ang humigit kumulang 100,000 mga Diyos, na naiwan sa mga 400,000 sa kanila. Pagkatapos noon, humigit kumulang 100,000 mga Diyos ang humarap sa kanya mula sa kaliwa, at 100,000 mula sa kanan. Tinapan din siya ng dalawang grupong iyon mula sa likuran. Ang magkabilang panig ay lubusang pinalibutan siya at hindi siya binigyan ng butas para umalis. Ang harapang bahagi ay mayroon pa ring pinakamaraming tropa na hindi bababa sa 200,000 mga Diyos. Nangangahulugan iyon ng isang suntok mula sa kanya ay naglabas ng higit sa 200,000 mga Diyos-Diyosan. Isang ginaw ang ipinadala sa mga tinak ng mga nagkalkula ng mga numero. Walang makapagpaliwanag ng resulta matapos itong lumabas. Nagtataka silang lahat kung paano naaalis ng isang suntok ang 200,000 Diyos-Diyosan sa isang iglap. Nagsimulang umiyak ang mga taong iyon. Hindi nakakagulat na walang natira sa harap ni Levi dahil nilipol niya ang buong hukbo. 200,000 Diyos ang nawala sa isang iglap. Nakita ko na. Sa wakas nakita ko kung gaano kalakas si Mr. Garrison. Maaari na akong mamatay ng walang pagsisisi. Si Dr. Erebus, na basang-basa sa malamig na pawis, ay hindi napigil ang mapabulalas. Ikaw ang aking Diyos. Ang digital god ay lumuhad at nanalangin. Pumalakpak. Maging ang mga naghihiganti kay Idre ay hindi napigil ang lumuhad sa harap ni Levi upang ipahayag ang pinakatunay na paggalang na naramdaman nila sa kanya. Ang ginawa ni Levi ay lumampas sa kaharian ng paghihiganti para sa kanila. Sila ay karaniwang namangha sa kanyang makadiyos na lakas. Isang insulto para sa sino man na tawagin ang kanilang sarili bilang isang Diyos sa harap ni Levi. 200,000, ungol ni Titan Lord habang namumutla ang kanyang mukha. Paano ito mangyayari? 200,000 kasama ang 100,000 mula sa naunang ibig sabihin ay 300,000 mga Diyos ang patay. Lahat sila ay mga Diyos na may sapat na kagamitan, hindi mga inutil na alipors. Paano silang lahat mapapatay sa isang iglap? Pagkatapos, nagsimula na siyang humawak sa kanyang ulo at umiyak nang walang magawa na parang bata. Nawala sa kontrol ang kanyang emosyon. Nanliit ang kanyang mga mata nang mawalan ng focus ang tingin sa kanyang mga mata. Senyales na tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ha 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 ha. Bigla siyang tumawa na parang baliw. Sa sumunod na segundo, bigla na naman siyang umiyak. Pabalik-balik ang kanyang emosyon sa isang kapritsyo. Tuluyan na siyang nawala. Ang mga taong nakarating sa kanyang antas ay hindi madaling mawala sa isip dahil ang kanilang lakas ng pag-iisip ay umabot na sa pinakamataas. Gayunpaman, ang nangyari sa kanyang harapan ay higit pa sa kanyang makakaya na siya ay nabaliw. Pagkatapos nito, wala nang maraming matinong mataas na opisyal na natitira sa Elterton Union. Isang tao kay Idre ang nakagalaw. Nagtanong si Oedipus, ilang mga Diyos ang pinatay ni Levi. Sumagot si Titanias, sa tingin ko ito ay humigit kumulang 200,000. Mahina hong tumango si Oedipus. Oh, 200,000. Maya-maya pa, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ilang iba. Ano? 200,000. Puff, puff, puff. Tumalsik ng dugo ang mga hindi makatanggap ng realidad. Bagamat muli silang bumalik sa kanilang katinoan, ang kanilang mga isip ay naging gup muli, at sila ay nawalan muli ng malay. Bakit pakiramdam ko ang suntok na iyon ay hindi niya buong lakas? Biglang bamulong sa sarili ang isa sa pinakamalakas na trio ng super deities. Kung tungkol sa pinakamalakas, may matinding pagkabaliw sa kanyang mga mata at ekspresyon. Malamig niyang sabi, hindi, syempre hindi. Ang suntok na iyon ay malayo sa kanyang buong lakas. Hindi tayo pareho sa kanya. Hindi magiging tayo. Ano, yung, nababaliw na yung dalawa.
Nilamon ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso. Mabuti kung ang mga tao ay namatay, ngunit kung ang kanilang mga puso ay namatay, kung gayon iyon ay masama. Sa sandaling iyon, ang mga puso ng mga tao mula sa Elterton Union ay namatay. Ang kanilang mga puso ay sinuntok hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng isang suntok ni Levi. Kung ang Elterton Union ay isang tao, sila ay walang iba kundi isang walang kaluluwang shell sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3202. Nababaliw si Titan Lord. Ang isang indayog ng espada na pumatay sa 100,000 Diyos-Diyosan ay sapat na para niyanig ang mundo at patahimikin ito. Gayunpaman, niyanig muli ni Levi ang mundo ilang sandali lamang matapos ang pagpatay sa 200,000 Diyos-Diyosan sa isang suntok. Super-duper baliw ang mundo. May mga tao sa buong mundo na namamatay dahil sa sobrang gulat nila sa balita kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan ni Levi. Maging siya mismo ay hindi inaasahan na ang balita ng kanyang nakakapanghamak na tagumpay ay papatayin ng mga tao dahil sa sobrang gulat nila. Noon napagtanto ng lahat kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamanin ang buong Elterton Union. Akala nilang lahat ay sobrang matalino at marunong mag-analyze ng sitwasyon. Gayunpaman, nakalimutan nilang lahat ang isang mahalagang punto tungkol kay Levi, at iyon ay kilala siya sa pagiging tunay na tao. Kung may maisip lang ang mga idiot na iyon, tiyak na malalaman ito ni Levi at mas mapapaisip pa ito ng mas kumpletong komprehensibo. Isa lamang ang dahilan kung bakit siya kumilos ng walang ingat at kung bakit siya ay walang pakundangan na hindi pinansin ang lahat ng panganib. Iyon ay dahil lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Mula sa mga pananaw ni Zoe at ng iba pa, si Levi ay hindi isang walang ingat na tao. Kung siya ay nagpakita sa isang away, ang mga ito ay naplano na niya ang mga bagay-bagay. Kahit na hindi siya makaganti, makakaalis siya sa larangan ng digmaan nang hindi nasaktan. Sinubukan din nilang pag-aralan ang kanyang plano noon dahil gusto nilang malaman kung ano ang kanyang gagawin para harapin ang buong Elterton Union. Noon nila naintindihan ang isang bagay. Hindi niya kailangan ng plano dahil napakalakas niya na kaya niyang sirain ang anumang oposisyon. Nang marinig ni Forlivia ang balita, tuwang-tuwa siya. Alam kong kaya ni Daddy. Never akong nag-alala sa kanya dati. Ginawa niya talaga. Masayang-masaya silang dalawa ni Zoe na hindi lang siya babalik, kundi babalik din siyang may tagumpay. Matapos malaman ang lahat ng malalaking pangkat sa Ecclesiastic Order ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Levi, sila ay tumahimik. Ang pag-iral na tinutukoy ng maraming tao bilang Diyos ay isang entry point lamang sa kanila. Gayunpaman, ang 200,000 pagkamatay ay yumanig pa rin sa kanilang kaibturan. Karamihan sa kanila ay sapat lamang ang lakas para labanan ang mga super deities na ginawa ni Zyperia. Ang dami ng napatay ay astronomical. Nang pumatay si Levi ng 100,000 Diyos, naisip nila na umaasa lang siya sa kapangyarihan ng isang sinaunang banal na espada. Gayunpaman, pagkatapos ng suntok na iyon, tahimik silang nagbago ng isip. Mabilis nilang naisip ito mula sa ibang pananaw. Kung hindi sapat ang lakas ni Levi, hindi niya magagamit ang Ancient Divine Sword. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng isang espada na tulad nito. Sa makatuwid, ang lahat ng mga pangunahing paksayon ay nagsimulang mag-isip tungkol sa parehong tanong. Ano ang nakita na buto ni Levi? May nakasubok na ba nito? Ang sagot ay hindi. Nakatuon ang lahat sa Forlivia at sa 5 Great Wars Regiment na pinamumunuan ni Asher Dragon. Walang pumapansin kay Levi. Bueno, hindi iyon totoo, dahil si Sonya at ang iba pa, ngunit ito ang pinakamaraming tagapagpahiwatig na buto na nakita nila. Kaya pala hindi nila sinabi kahit kaninong. Ang ayos na bahagi ng pag-iisip na buto ay hindi man lang may ugnay sa kanya. Kahit na ibigay sa kanya ang pinakamataas na klase ng Art of Consumption, hindi niya ito magagamit. Umasa lamang siya sa purong pagsasanay sa pangangatawan. Walang sino mang inaasahan na siya ay magiging napakalakas sa pamamagitan lamang ng pag-asa doon. Maging ang mga matatanda ay naging interesado kay Levi dahil iniisip nila na ito ay isang kahihiyan kung hindi nila inilipat ang kanyang pag-aayos na buto. Kung ganoon siya kalakas, ibig sabihin ay mas malakas ang hitsura na buto ni Forlivia. Parami ng parami ang nakakakuha ng mga ideya tungkol sa kanyang mga pagpipilian na buto. Sinimulan na nilang hanapin siya kay Erudia.
Dahil si Levi ay nakikipaglaban pa rin sa Xperia, ito ang pinakamahusay nilang pagbaril upang mahanap at mahuli siya. Kung tutuusin, kung bumalik siya, malamang namamatay sila sa pakikipaglaban sa kanya. Sa makatuwid, hindi sila nagligtas ng gastos upang mahanap si Forlivia bago bumalik si Levi. Kahit na ang lahat ng kanilang nagawa ay sinusunod ang kanyang hitsura na buto, ito ay sapat na, basta't ito ay tapos na bumalik si Levi. Kung hindi, ito ay magiging masyadong mapanganib. Sa totoo lang, hinulaan na iyon ni Levi, kaya naman maaga niyang itinago si Forlivia at iba pa sa isang lihim na lokasyon. Walang makakahanap sa kanya, kahit libutin pa nila ang buong kontinente. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3203. Hinahanap ng lahat ang Forlivia. Ang sitwasyon ay katulad ng kung ano ang nangyari noong hinahanap nila ang 5 Great Wars Regiment, Asher Dragon, White Tiger, Phoenix, Black Tortoise at Kirin. Gaano man kahirap tumingin sa lahat, hindi pa rin sila matagpuan. Iyon din ang dahilan kung bakit pumunta si Levi sa Xyperia nang hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Hinulaan na niya ang kalalabasan na iyon. Ang kanyang lakas ay tiyak na mahahayag pagkatapos magsisimula ang labanan. Na, sa turn, ay magiging sanhi ng maraming nakatagong banta na lumabas. May mga humahabol kay Forlivia dahil gifted siya. May mga taong gustong salakayin si Levi dahil nag-aalala sila na lumakas siya. Ang pangalawang grupo, walang alinlangan, ay hahabulin ang mga kaibigan at pamilya ni Levi upang pahinin siya. Iyon ang dahilan kung bakit si Levi ay nauna nang nagtago sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi niya bibigyan ng anumang pagbaril ang kanyang mga kaaway na saktan sila. Ang kanyang hakbang ay pumihil sa maraming isyu na lumabas. Ito ay isang matalinong hakbang. Kung hindi pa siya naghanda noon pa man, tiyak na lilito ang mga bagay-bagay. Naturally, maraming mga hindi pangyayari. Si Asher Dragon at ang iba ay hindi nakikinig sa baba ni Levi at umalis sa kanilang mga pinagtataguan. Dahil dito, sila ay dinaya kaagad pagkatapos. Iyon ay isang bagay na hindi kailanman hinulaan ni Levi dahil nagawa niyang malinaw ang mga bagay. Gayunpaman, ang buhay ay medyo hindi mahuhulaan. Kung ang lahat ay palaging naaayon sa plano, kung gayon ang mga bagay ay talagang kakaiba. Nalaman na ni Zoe ang katotohanan tungkol sa kung bakit ginawa ni Levi ang lahat ng mga planong iyon, kaya't sinimulan niyang bigyang pansin ang lahat. Sinigurado niyang walang iwanan. Ang tanging downside ay ang pag-aalala niya tungkol kay Asher Dragon at sa iba pa. Hindi niya magawang pangunahan ang isang pangkat mula sa pinagtataguan at hanapin sila dahil malamang na magdulot iyon ng higit pang gulo. Ang tanging magagawa ni Zoe sa sandaling iyon ay ipagdasal ang kanilang kapakanan. Nang malantad ang tunay na lakas ni Levi, lumikha ito ng isang hindi kapani-paniwalang chain reaction na lalo lamang nagliliyab. Si Shield, na sinusubaybayan ang sitwasyon, ay natakot nang malaman din ang katotohanan. Natigilan ang bawat miyembro kaya hindi sila makapagsalita. Kung hindi nagpakita ng mga puwersang sumusuporta sa kanila para tulungan sila, crush na sila ni Levi. Sa katunayan, ang tanong nila sa sandaling iyon ay kung ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay talagang makakaharap sa isang taong kasing lakas ni Levi. Si Black Hawk ang pinaka-excited dahil nakapusta siya sa tamang kabayo. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan, hindi alintana kung sino ang nanalo. Gayunpaman, na-curious siya. Iniisip niya kung kaya bang talunin ng mga puwersa mula sa likod ng mga eksena si Levi, at gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Gaano kalakas si Levi? Ibinaling ni Black Hawk ang kanyang atensyon sa kinatawan ng mga puwersang sumusuporta sa kanila. Iyon ay biglang lumingon ang kinatawan kay Black Hawk at tumitig ng kakaiba. Sabi niya, nahulaan ko na ang pagkakakilanlan ng salarin na nakuha ng mahiwagang gamot ng Miracle Doctor at pumatay sa aming messenger. Sumagot si Black Hawk, maaari ba, na si Levi Garrison ang may kasalanan? Tumango ang kinatawan at sumagot, oo, dapat siya. Ngayong iniisip ko ito, tiyak na gumaling na ang lason ng kanyang anak. Bakit pa siya kumilos ng walang ingat at pumunta sa Xyperia para maghiganti? Tama ka, paanong hindi ko naisip iyon? Dahil sa kanyang lakas, higit pa sa kaya niyang itago ang mga bagay. Dapat siya ang gumawa ng mahiwagang gamot. Si Black Hawk ay likas na kumilos na parang nagulat.
Nagbulungan-bulungan ang iba habang tinatamaan sila ng realization. Biglang may sense. Hindi nakakagulat na hindi nila matukoy kung sino ang pumatay. Si Levi ang pinakaunang taong pinalayas nila sa listahan ng mga sospek. Sa mga kalagayang iyon, imposibleng mahanap nila ang pumatay. Kung gayon, ibig sabihin ay kaaway natin si Levi, di ba? Maingat na tanong ni Blackhawk upang subukan ang tubig. Di ba lagi na lang natin siyang kaaway? Sa katunayan, siya ang ating pangunahing kaaway. Ang isang pangyayaring nangyari sa dalawa ay wala sa puntong ito, sagot ng kinatawan. Maging ang pinuno ng Shield, Smythe, at iba pang mataas na opisyal tulad ni Neil ay sumang-ayon. Si Levi Garrison ay palaging kalaban nila. Nagsimula ang kanilang laban noong gumagana pa ang Lab of Gods, at umuunlad lamang ang puot sa isa't isa habang lumilipas ang panahon. Walang nagbago mula noon. Si Levi ay nanatiling numero unong tao na gusto nilang patayin. Hindi napigilan ni Blackhawk na magtanong, kung ganoon, ano ang pagkakataon nating sirain si Levi? Talagang gusto niyang malaman kung ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay kung ano ang kailangan upang harapin ang isang makapangyarihang gaya ni Levi. O kung sila ay nasa kanyang awa rin. Naintriga ang tanong na iyon kay Smythe at sa iba pa. Sabik din silang matuto ng katotohanan. Mahirap bang sirain si Levi? Nanigas ang kinatawan nang marinig ang tanong na iyon. Medyo halata ang reaksyon niya, at hindi siya nakasagot kaagad. Well, si Blackhawk at ang iba ay agad na natigilan. Ang reaksyong iyon, ibig bang sabihin ay wala silang kailangan para harapin si Levi? Ang mga lalaki ay labis na sabik at gustong malaman ang katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3204. Worth it ba si Idre? Pinag-isipan ito ng kinatawan bago sinabing, ang totoo, ang pagkatalo kay Levi ay hindi isang mahirap na gawain. Kaya lang, isa ito sa mga bagay na hindi nangangailangan ng direktang pag-atake. Magbibigay ako ng misyon sa iyo ngayon. Si Shield ay magsisimula kaagad sa misyon na ito. Ang iyong mga ahente ay pupunta sa Erudia at kidnapin ang asawa o anak ni Levi. Dapat nilang makuha ang hindi bababa sa isa. Ang kailangan lang natin ay may pumipigil kay Levi. Ang biglaang utos ay ginulo si Shield at nagpagulong-gulong sila. What the hell? Halos tumawa ng malakas si Blackhawk. Sinabi niya na ito ay hindi isang mahirap na gawain, ngunit sinasabi sa amin na kidnapin ang asawa at anak na babae ni Levi sa susunod na segundo. Masyadong halata ang implicit na mensahe. Nangangahulugan ito na ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay hindi madaling talunin si Levi. Simple lang ang pagsusuri ni Blackhawk. Naisip niya na ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay tiyak na may paraan upang sirain si Levi. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Levi. Walang paraan ang lalaki ay maaaring makipagkompetensya laban sa isang buong organisasyon. Ang isyu lang ay hindi magiging madali para sa organisasyon na durugan si Levi. Malamang na ang organisasyon ay kailangang magdusa ng malaking kawalan. Sa sandaling iyon, hindi nila handang tiisin ang pagkawalang iyon. May isa pang posibilidad, bagaman. Ang organisasyon ay maaaring nahaharap sa isang ganap na naiibang hamon sa panahong iyon. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit hindi sila handa na i-redirect ang kanilang mga mapagkukunan upang patayin si Levi. Kaya naman, gumawa sila ng ibang paraan para makitungo kay Levi. Ang pamamaraan na pinag-uusapan ay ang pagkidnap sa kanyang asawa at anak na babae. Ito ay hindi talagang mahalaga, bagaman. Gumawa pa rin ng tamang pagpili si Blackhawk. Tuwang-tuwa siya noon pa man. Ang mga mandirigma mula sa Shield ay umalis kaagad pagkatapos. Armado sila ng advanced na teknolohiya na ibinigay ng organisasyong sumusuporta sa kanila at umalis sila patungong Erudia. Ang kanilang layunin ay hanapin sina Zoe at Forlivia. Kaya lang, napuno si Erudia ng mga taong naghahanap kina Zoe at Forlivia. Ito ay maswerte na si Levi ay nagkaroon ng foresight upang itago ang mga ito ng maaga. Magiging masama talaga kung hindi niya ginawa iyon. Nagpatuloy ang chain reaction na dulot ni Levi, at ang buong mundo ay nagkagulo. Maraming mga bansa ang nakipag-alyansa kay Erudia noong nakaraan, ngunit inabandona nila ang bansa pagkatapos ng muling pagbabangon ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ipinakita ni Levi sa mundo ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban.
Iyon ang nagtulak sa kanila na gumapang pabalik at sinubukang makasama muli si Erudia. Nais nilang makipag-alyansa kay Erudia. Ang nag-iisang suntok na iyon mula kay Levi ay hindi lang nakadurog ng 200,000 deities. Binago din nito ang pandaigdigang klima sa politika. Sa sandaling iyon, walang Diyos ang makakahadlang kay Levi. Wala ni isa man ang nakalaban sa kanya. Mayroong maraming mga Diyos-Diyosan na nakatayo sa kanyang kaliwa, kanyang kanan, at kanyang likod, bagaman umabot sila sa halos 200,000. Gayunpaman, sa kabila ng bilang na iyon, walang nang-ahas na sumulong at hamarang sa kanyang landas. Tatakbo lang sana si Levi sa unahan, ngunit tumalikod siya para harapin ang mga Diyos na iyon, sa halip. Inis kanya ang bawat isa sa kanila bago naghamon, "So, patuloy ka bang haarang sa daanan ko?" Noong una, gusto ni Levi na patayin ang bawat isa sa kanila. Nagbago iyon dahil walang ibang nakatayo sa harapan niya. Nasa ibang direksyon ang mga Diyos na iyon, kaya nagpasya siyang itanong sa kanila ang mga tanong na iyon. Katulad nito, ang mga Diyos sa paligid ni Levi ay may iba't ibang mga plano sa simula. Natigil ang kanilang mga plano nang makita nila kung gaano kalakas ang suntok ni Levi. Ang katotohanan na iilan sa kanila ang namatay ay nagpapahina rin sa kanila ng anumang bagay. Sa sandaling iyon, wala ni isa sa kanila ang makalapit kay Levi. Natigilan sila sa katahimikan, lalo na pagkatapos nilang masaksihan kung paano pinatay ni Levi ang 200,000 Diyos sa kanyang harapan. Kaya, ang iba pang 200,000 deity na nakatalaga sa iba't ibang lugar ay hindi man lang nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan. Para silang naging mga estatwa. Walang nagsalita, at blanko ang ekspresyon ng lahat. Pansamantala ring nagsara ang kanilang mga utak, at ang kanilang mga isip ay maaaring gumuhit lamang ng mga blanko. Ito ay naiintindihan dahil ang kanilang mga pandama ay tumaas, at nakikita nila kung ano ang hindi nakikita ng karamihan. Nakita pa ng marami sa mga Diyos-Diyosan ang pananabik at pananabik sa mga mukha ng kanilang mga kasama bago sila mapulbos. Maaliwalas ng araw. Nakaukit sa kanilang isipan ang imahe, lalo na't 2 beses nilang nasaksihan ang nangyari. Ang makitang nangyari ito minsan ay sapat ng nakakatroma. Gayunpaman, nagpasya ang ilan sa kanila na subukang muli dahil mas marami silang kakampi. Nagbigay iyon ng pagkakataon kay Levi na maghagis ng pangalawang suntok, na ikinagulat nila. Bago nila nasaksihan ang suntok na iyon, sasabihin sana nila sa lahat na hindi sila natatakot sa kamatayan. Haharapin nila ang kamatayan habang nakataas ang kanilang mga ulo. Nagbago iyon. Matapos masaksihan ang suntok na iyon, naging imposible para sa kanila na maging walang takot. Walang gustong maglaho ng ganoon lang. Ang ilan ay nagsimulang magtaka kung bakit sila nakatayo doon sa unang lugar. Talaga bang sulit ang lahat? Ganyan ba talaga kahalaga ang pagprotekta kay Idre? Ano ang nagbibigay? Anong karapatan ni Idre na humingi ng proteksyon sa atin? Makakaapekto ba ang kanilang kapakanan sa mga Diyos? Sa sandaling iyon, tila ang mga super deity lamang ang mahihirapan sa pagkamatay ni Idre. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3205. Protektahan sila. Noong una, nakita ng mga Diyos ang kanilang sarili bilang makapangyarihan at walang takot na mga mandirigma, ngunit nagbago ang pananaw na iyon. Ngayon, nadama nila na para silang kumpi ng kanyan at ipinadala sa kanilang kamatayan. Ang mga istatistika ay walang anumang kahulugan noong si Levi ay nasa paligid. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga Diyos ang naroon. Hindi pa rin maiiwasan ang kanilang kamatayan. Ang paraan ng pag-iisip ng mga Diyos-Diyosan ay nagpatunay na ang suntok ni Levi ay nagpadala ng kanilang espiritu ng pakikipaglaban sa impyerno. Ano ito? Bakit walang nagsasalita? Pipigilan mo ba ako o hindi? Itinaas ni Levi ang kanyang boses, at parang may tumunog na busina. Ang malakas na sound wave ay kumalat at nilamon ang lahat. Isa-isa silang bumalik. Pigilan mo. Sa ano? Ikaw ay tulad ng isang aktwal na celestial na nilalang. Ano ba? Mas makapangyarihan ka pa sa mga tinatawag na anghel sa fairy tales. Sinong maglalakas loob na mapalapit sa iyo? Maraming mga mandirigma na nakabangon muli ang nakakita ng hitsura sa mukha ni Levi, at napahiyaw sila sa ganap na takot. Hahaha, iba ang naging reaksyon ng ilang mandirigma. Nagtawanan sila na parang baliw. Buhuhu,
Ang isa pang grupo ng mandirigma ay sumigaw ng malakas. Natakot sila na walang sense. Bawat isa sa kanila ay sobrang takot na nawalan ng malay. Ang nasaksihan nila kanina ay higit pa sa kung ano ang kanilang kakayanan sa pag-iisip. Ginawa nito si Levi sa isang buhay na bangungot na nagmumulto sa kanilang mga kaluluwa. Paano siya mapipigilan ng sinuman kung lahat sila ay nabaliw na? Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Medyo marami sa kanila ang lumuhad nang magtama ang tingin nila kay Levi. Hindi, natutunan namin ang aming aralin. Hindi na namin kayo tatalikuran muli. Hindi na kami nag-aaway. Talagang hindi. Sumusuko kami. Bawat isa sa atin ay sumusuko. Itinaas ng lahat ang kanilang puting bandila. Ipinakita na sa kanila ni Levi kung gaano siya kalakas, kaya walang paraan na ipagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa kanya. Wala silang lakas ng loob na pigilan siya, maliban kung, syempre, sila ay nagpapakamatay. Pumalakpak, pumalakpak, klang, klang. Ang sumunod ay ang tunog ng mga sandata na nahuhulog sa lupa, at ang ingay na dulot nito ay lumalakas habang lumilipas ang panahon. Umuwi at tumakbo. Mas marami pang sundalo ang nag-iwan ng kanilang baluti para tumakas. Nag-aalala sila na ang bigat ng kanilang baluti ay magpapabagal sa kanila at hayaan silang patayin ni Levi. Mahigit 100,000 lalaki ang sabay-sabay na tumakbo palayo, at iyon ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang lugar ay agad na naging gulo. Ang ilan ay nabaliw, ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga puting bandila, ang ilan ay tumakas. Ang karaniwang bagay lang na pinagsaluhan nila ay walang nang ahas na mapalapit kay Levi. Tiyak na wala silang lakas ng loob na hadlangan ang kanyang landas. Ito ay isang panig at ganap na pagkatalo. Ang Elterton Union ay kilala sa pagiging uhaw sa dugo at marahas, ngunit hindi ito mahalaga. Ang kanilang pagsalakay ay hindi pa rin tugma sa lakas ni Levi. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalupit kung kaya't natakot niya sila ng walang kabuluhan. Isang suntok mula sa kanya ay sapat na para durugan ang pride na pinanghawakan nila ng husto. Mahigit sa 500,000 mga Diyos ang nadurog at, sa asensya, nakahiga sa ilalim ng mga paa ni Levi at nagsisilbing kanyang banig. Humigit kumulang 100,000 sa kanila ang tumakbo ng mabilis para makalayo sa kanya. Nanatili ang mga sumuko hanggang sa nakita nilang tumango si Levi. Pagkatapos noon ay tumakas na rin sila. Dinala ng mga mandirigmang iyon ang mga Diyos na nabaliw sa kanila bago sila umalis. Ang bilis kung saan sila tumakas ay hindi kapanipaniwala na kahit sino ay malaglag ang kanilang mga panga kapag nakita ito. Hindi mahalaga na mayroong higit sa 200,000 Diyos doon. Nakatakas pa rin sila sa hindi kapanipaniwalang bilis. Hindi nagtagal, maging ang mga Diyos-Diyosan na nakatayo sa likuran ni Levi ay nawala sa hangin. Walang naiwan. Ang mga Diyos na nakatayo sa harap niya ay patay na, at ang mga nakatayo sa likuran niya ay umalis na lahat. Sa kabila ng napakabaliw na bilang ng mga Diyos na ipinadala, walang nanatili. Ibig sabihin, si Levi na lang ang natitira sa malawak na field na iyon. 10 minuto. Iyon lang ang kinailangan para sa 570,000 mga Diyos-Diyosan upang mapuno ang lugar, pagkatapos ay tumakas na tila ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Sa huli, isang anino na lang ang natira sa field na iyon. Masyadong mabilis ang lahat. Sa isang kisap mata, natalo na ni Levi ang lahat ng mga deity sa Elterton Union. Nangangahulugan ito ng pagtatapos ng isang labanan, at malamang na ganoon din ang naramdaman ng natitirang mga Diyos. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Nagsisimula na ring manhid ang mga taong sumusubaybay sa field. Pinagmasdan nila si Levi na casual na naglalakad at patungo sa kanyang destinasyon. Maya-maya, nakarating si Levi sa kabilang side. Ang Edrain Sanctuary, ang lugar kung saan nakatira ang mga miyembro ng Idre, ay nasa unahan. Ngumiti si Levi sa kanila at sinabi, "Remember how you dared me to come to kill all of you? Well, nandito ako." Pagkatapos sabihin iyon, inilibot niya ang paningin sa paligid at napaungol, na i-announce ko na ang balak kong lipulin si Idre, at walang makakapigil sa akin. Ano ba, papatayin ko silang lahat sa harap mo, kaya halika. Halika. Protektahan mo sila. Wala ba kayong masasabi tungkol sa pagkatay ko sa kanila? Ha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3206. Nasaksihang ginawa ang kasaysayan. Kanina pa,
Ganoon din ang sinabi ni Levi. Walang naniwala sa kanya noong panahong iyon at naisip na ang kanyang mga salita ay walang iba kundi isang pantasya. Naisip nilang lahat na imposibleng maghiganti si Levi kay Idre sa araw na iyon. Tila napakaligaw nito, at ito ay katumbas ng pagkakita sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Ang kanyang mga salita ay labag sa lahat ng istatistika, agham, at teknolohiya sa mundo. Ito ay katulad ng isang taong nagsasabi sa isang siyentipiko na ang Earth ay hindi bilog at sa halip ay patag. Walang sino man ang maniniwala sa isang bagay na katawa-tawa. Marami pa nga ang nag-akala na nasabi lang ni Levi ang mga salitang iyon dahil sa sobrang takot niya ay nabaliw na siya. Bilang karagdagan, formal na nag-anunsyo ang Elterton Union tungkol sa kung paano nila papanatilihing ligtas si Idre. Ito ay sapat na masama na si Levi ay kailangang dumaan sa 570,000 mga Diyos-Diyosan, ngunit sila rin ay bumuo ng isang perimeter ng super deities sa labas mismo ng lugar ni Idre. Ito ay karaniwang isang imposibleng malakas na pader, at ito ay naghihintay para kay Levi. Noong panahong iyon, tinuya nila si Levi. Ito ay naiintindihan dahil naisip nila na talagang walang sino man sa planeta ang may kailangan upang talunin sila. Matibay ang kanilang paniniwala na ligtas si Idre dahil nandyan ang mga Diyos-Diyosan para protektahan sila. Mukhang walang sino man sa planeta ang maaaring magbanta sa kanila. Gayunpaman, ang paniniwalang iyon ay nasira sa loob ng halos 10 minuto. Naging gulo ang lahat. Ang kalahati ng mga Diyos-Diyosan ay namatay habang ang kalahati ay tumakas. Walang tigil na nanginginig ang mga super deity na bumubuo sa perimeter at kumilos na parang nakatingin kay Grim Reaper. Ang iba ay sa sobrang takot ay naiihi ang kanilang pantalon, at ang iba ay umiiyak dahil sa takot. Maging ang nangungunang 3 manlalaban ay sobrang takot na magpakita ng kanilang sarili. Ayokong mamatay. Ang mga matataas na opisyal ng Elterton Union ay kasing yabang ng isang pabo reel kanina. Halos may nakasulat na, "Ako ang pinakamahusay," sa kanilang mga mukha. Napuno sila ng kapalaluan at kamangmangan, at kumilos sila na parang mga hari. Nagbago iyon mula noon. Kaunti na lang ang nananatiling nakatayo doon. Kalahati sa kanila ay nahimatay na sa takot. Maging ang Titan Lord, ang hindi kapani-paniwalang super deity, ay nababaliw sa takot. Natahimik ang buong lugar nang sabihin ni Levi ang mga salitang iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, mayroon silang 570,000 mga Diyos-Diyosan at isang grupo ng mga super Diyos-Diyosan na nagtatanggol sa kanila. Hindi na iyon ang kaso. Wala nang mga alas sa kanilang mga manggas. Hindi mahalaga kung gagawin nila, bagaman. Hindi pa rin nila kayang talunin si Levi. Walang gagana. Paano natin paprotektahan si Idre ngayon? Totoo, napuno sila ng matinding panghihinayang. Binalaan na sila ni Levi kanina, ngunit ayaw nilang makinig. Sa katunayan, ilang beses niyang inilabas ang kanyang mga babala at sinabi sa kanila na ibigay si Idre o harapin ang malalang kahihinatnan. Walang nakinig sa mga babalang iyon dahil hindi nila akalain na magiging ganoon ang mga pangyayari. Sinong makakaalam na talagang ganoon kalakas si Levi? Kung mayroon man silang ideya, naibigay na nila kay Idre ang nakalipas. Hindi mahalaga na ang babala ni Levi ay dumating na may isang deadline at hindi rin mahalaga na siya ay umatake sa Hydran. Ang totoo, kung may nag-abala sa pagbibigay pansin at pagsisiyasat sa bagay na ito, malalaman nila na may mali. Sa kasamaang palad, ang lahat ay nabulag sa kanilang kayabangan at masyadong abala sa kanilang super deity na plano na hindi nila pinansin ang lahat. Tiyak na wala silang pakialam sa mga babala ni Levi, at iyon ang dahilan kung bakit sila nagdurusa ng malaking kawalan. Bilang resulta, mahigit 300,000 Diyos ang inihain. Ang iba ay sobrang sira na ang kanilang kaligtasan ay hindi makagawa ng anumang pagkakaiba o epekto. Iyon naman, ay nangangahulugan na ang buong Elterton Union ay nawasak. Nagsisi ang lahat sa paggawa ng desisyong iyon, ngunit huli na para sa pagluha. Katulad ng sinabi ni Levi. Napakarami niyang napatay ng napakabilis kaya't ang natitira ay walang oras na umiyak o isipin ang kanilang panghihinayang. Nalampasan nila ang kanilang deadline at hindi na nila magawang ayusin ang mga bagay. Katulad ng sinabi ni Levi. Huli na ang pagsisisi, at hindi na opsyon ang pagsisisi. Naglaro ang lahat ng eksakto sa paraang sinabi ni Levi. Hindi man lang sila nakapagtago.
Napakaraming nabaliw, at ang matataas na opisyal na matino pa rin ay nawalan ng pag-asa. Nagalit sila nang mabaling ang atensyon nila kay Idre. Seryoso, sa lahat ng tao sa Earth, kailangan mong asar kay Levi Garrison. Ito ay isang kalamidad. Iyon na ang pinakamasamang sakuna na kanilang naranasan. Tama pang ang sabihin na nasasaksihan nila ang paglalahad ng kasaysayan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi gumagana sa kanilang pabor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3207. Mas nakakatakot si Levi kaysa sa kamatayan. Lalong nagiging manhid ang lahat sa bawat hakbang ni Levi patungo sa Idrain Sanctuary. Pumalakpak, lalong nagkumot at nahulog. May mga nahimatay pa. Nang makita ni Titan Lord ang pamilyar na mukha na iyon, nag-react siya na parang kakabukas lang ng Pandora's box. Tuluyan na siyang nabaliw, at nahulog siya mula sa itaas. Isang malakas na kalabog ang hudyat ng pagbagsak niya sa lupa. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang kanyang utak ay karaniwang nag-aklas, at hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan. Kung ang kanyang mga pisikal na katangian ay hindi kapani-paniwalang malakas, siya ay nahulog na sa kanyang kamatayan. Ang iba pang matataas na opisyal ay sumisigaw at tumatakbo na rin sa takot. Ang ilan sa mga taong ito ay nagawang manatiling matino. Hindi naman talaga mahalaga iyon. Gusto nilang tumakas pareho, ngunit parang ang kanilang mga paa ay gawa sa tingga, at hindi sila makagalaw. Pumalakpak. Sa huli, namamanhid ang mga paa ng matataas na opisyal na iyon, at napaluhod sila. Ang ilan ay gumagapang pa sa lupa. Nang makita nila si Levi na papalapit sa kanila, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at ipinikit ang kanilang mga mata. Hindi man lang sila nang ahas na tumingin sa pangkalahatang direksyon niya. Parami ng parami ang natakot sa kanilang isipan. Napatingin sila sa paglapit ni Levi. Karamihan ay natakot at gustong tumakas, ngunit ang kanilang katawan ay sadyang hindi natinag. Gusto ng ilan na itaboy si Levi, ngunit imposible iyon. Ang matinding pressure ay naging mga baliw sa marami. Sa sandaling iyon, si Levi ay nakakatakot na parang demonyo. Marahil ay mas tumpak na ilarawan siya bilang talagang nakakatakot, bagaman masisindik ang sino mang makasaksi sa kanyang ginawa. Hindi nagtagal ay naapektuhan na rin ang mga super deities. Ngumiti si Levi sa kanila. Andyan ka pala. Bakit hindi kayo umatake? Dapat mas malakas ka ng konti, diba? Wala akong pakialam na maglaan ng oras at makipaglaro sa iyo, kung iyon ang gusto mo. Ang mga salita ni Levi sa mga super deity na nakatayo sa harap niya ay natakot sa kanila na walang kabuluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Maaaring tayo ay mga super deity, ngunit hindi ito magkakaroon ng anumang pagbabago sa iyo. Pare-pareho lang tayong lahat at maaaring kasing mahina rin ng mga walang armas na bata. Hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Kami ay wala, nakikiusap kami sa iyo, Haring Corona. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Wala itong kinalaman sa amin. Ang iyong mga isyo ay sa kanila. Natakot sila sa kanilang pag-iisip. Ang mga super deity na iyon ay dumaan sa pinakakasuklam-suklam na emosyonal na pagpapahirap noong panahong iyon. Nakaluhod silang lahat sa lupa, at walang may lakas ng loob na harapin si Levi. Ang ilan ay hindi man lang natatakot sa kamatayan, ngunit sila ay natakot kay Levi. Ito ay bilang katawa-tawa bilang ito tunog, ngunit ito rin ang katotohanan. Haharapin nila ang kamatayan, ngunit wala silang lakas ng loob na hamanin si Levi. Pinatunayan nito kung gaano katikat si Levi. Nagawa niyang pukawin ang labis na takot. Bagaman, marahil ay totoo rin na ang mga mandirigmang iyon ay hindi karapat-dapat sa titulong super deity. Bawat isa sa kanila ay nagsisikap na ilayo ang kanilang sarili kay Idre. Galit na galit sila. Kung naging mahina man sila, nahimatay na sila o nabaliw. Hindi nila kailangang harapin si Levi ng may malinaw na pag-iisip, na isang pahirap na gawa. Iyon ang uri ng pagpapahirap na mas masahol pa sa kamatayan, at hindi na nila ito kayang hawakan ng mas matagal. Ang bawat super deities ay nagpasya na sumuko kay Levi. Hindi lang ito dahil sa takot dahil hinangaan din nila ang hindi kapani-paniwalang malalakas na mandirigma tulad ni Levi. Maya-maya lang ay sumigaw si Levi sa malayo. At paano naman kayong tatlo? Susundan mo ba ako? Boom!
Sa tatlong pinakamakapangyarihang super deity doon, ang mga salitang iyon ay katumbas ng pagpapaulanan ng mga bomba sa kanila. Akala nila ay ligtas sila hanggat nagtago sila sa dilim at pinipigilan silang mapansin ni Levi. Gayunpaman, nagkamali sila. Sila ang pinakamakapangyarihang mandirigma doon, kaya hindi posible na makaligtaan sila ni Levi. Sa katunayan, napansin sila ni Levi sa simula pa lang. Inaasahan niyang susundan siya ng mga ito, ngunit nanatili silang malapit sa kinaroroonan ni Idre upang mapanatili silang ligtas. Ang mga manlalaban na iyon ay hindi kailanman nag-abala na pumunta kay Levi. Nabigo siya nito. Maraming manlalaban kanina, pero grabe ang kalidad ng mga manlalaban na iyon. Hindi man lang nila maibsan ang Katie ko. How I wish na may mga super deity dito na hahayaan akong lumaban sa aking kasiyahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3208. Kahit ang langit hindi ako mapigil sa pagpatay. Sa kasamaang palad, hindi ipinakita ang mga super deity na iyon. Ang tatlong pinakamakapangyarihang super deity na nagtatago sa dilim ay higit na nabigo kay Levi. Naiintindihan iyon dahil nandoon siya dahil maraming mga Diyos-Diyosan at dahil may mga chismis tungkol sa mga makapangyarihang super deity na nakatalaga. Ang tatlong super deity ay hindi nakatago pagkatapos tawagin ng ganoon. Lahat sila ay nagmadaling lumabas sa kanilang pinagtataguan at yumoko kay Levi. Crown King, walang paraan na magkakaroon kami ng lakas ng loob na labanan ka. Kami ay tumitingin sa iyo mula nang ikaw ay itinuring na Panginoon ng aming henerasyon, at ikaw ay naging mas malakas. Hinahangaan ka namin mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Natakot silang tatlo na walang sense. Takot na takot sila sa pag-atake ni Levi kaya ibubuga nila ang anumang kalokohang naiisip nila. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Levi nang mapansin niya kung gaano kaduwag ang mga super deity na iyon kaysa sa iba. Oh, hindi ito nakakatuwa. Sobrang boring. Noong una, inakala ni Levi na matutugunan niya ang kanyang marahas na ugali sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga super deity, ngunit sumuko ang mga lalaking iyon bago pa man magsimula ang labanan. Tumanggi silang lumaban. Ano ang punto ng lahat ng ito? Nakakapanghinayang ito. Tabi, pagkatapos, ang isang pangungusap mula kay Levi ay sapat na para makalayo ang mga super deities. With that, naayos na ang lahat. Mag-isang tinalo ni Levi ang Elterton Union. Ito ay isang ganap na hindi may kakailan na katotohanan. Sinira ng lalaki ang isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo at nasa ilalim ito ng kanyang mga paa. Hindi nagmamadali si Levi na sundan si Idre, kaya humarap siya sa matataas na opisyal ng Elterton Union. He scoffed before Mort, di ba sabi mo ililigtas mo sila? Sige na, protektahan sila. Naninindigan ka na hindi papansinin ang mga babala ko, tama ba? Nandito na ako kaya tigilan mo na ako. Gusto mong patunayan sa buong mundo na walang makakasakit kay Idre, kaya tara na. Di ba sabi mo ikaw ang pinakamalakas? Nakatayo ako dito, at hindi ako aalis, bakit bigla kang tumahimik, ha? Dahil sa mga salita ni Levi, napayuko ang bawat matinong mataas na opisyal sa kahihiyan. Walang nang ahas na magsalita o tumingin sa kanyang direksyon. Nanginginig sila ng hindi mapigilan at sa sobrang takot ay umiyak sila. Sa katunayan, kinailangan nilang isara ang kanilang bibig upang pigilan ang kanilang sarili sa pag-iyak ng malakas. Ang kanilang mga luha, gayunpaman, ay walang katapusang bumagsak sa kanilang mga pisngi. Pinupunasan ng malamig na pawis ang kanilang mga kamiseta, at paulit-ulit silang naiihi. Walang nang ahas na sagutin ang mga tanong ni Levi. Talagang pinagsisihan nila ang kanilang desisyon. Bakit ba namin pinaghirapan pang protektahan si Idre? Ano ang punto? Totoong may mahalagang papel ang Idre sa pagtulong kay Zypria na magtayo ng pundasyon, ngunit mahalaga ba iyon? Madali at agad na mapipiga ni Levi ang bagong pundasyon. Nagtrabaho sila ng husto para sa isang buong taon at naiset up ng perpekto ang lahat. Gayunpaman, sinira ito ni Levi sa ilang segundo. Hindi, wala na silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Masyado lang silang natakot. Ito ay kahanga-hanga. Ito ay sobrang nakakagulat. Tuwang-tuwa si Dr. Erebus at Digital God kaya tumalon sila. Nagkaroon ng kahulugan.
Nagawa nilang bumagsak ang makapangyarihang Elterton Union sa ngayon, kaya paanong hindi sila masasabik? Napakatagal nilang hinintay ang sandaling iyon, at pigil ang hininga nila sa buong panahon. Pagkatapos ng lahat ng paghihintay, sa wakas ay nakita na nila ang liwanag. Ang mga gabing walang tulog na dinanas nila nitong mga nakaraang araw ay para sa sandaling iyon. At sa wakas ay naroon na. Ang mga kalaban ni Idre ay tuwang-tuwa rin at nagsisigawan ng mga sandaling iyon. Ipinagdiriwang nila ang kamangha-manghang sandali na iyon. Ang puot na nag-aalab sa loob nila ay sa wakas ay mapapawi, at ang paghihiganti ay magiging kanila. Sa pangunguna ni Levi, makakapaghiganti sila kay Idre. Sa sobrang saya nila ay napaiyak sila. Ito ay isang di malilimutang sandali, at hinding-hindi nila ito malilimutan. Pinandilatan ni Levi ang matataas na opisyal at nginisyan. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Pagkatapos ng lahat ng pagmamayabang na iyon, ito lang ang kailangan mong ipakita sa akin. My gosh, napakatanga nito. Hindi pa nga ako nabubusog. Halos mapasigaw ang marami nang marinig ang sinabi ni Levi. Hindi pa ba sapat iyon para sa kanya? Pinatay niya ang mahigit 300,000 mga Diyos-Diyosan, kaya paanong hindi iyon sapat? Ano pa ba ang gusto niya? Natural, hindi nila alam na hindi ang dami ng problema. Ito ay ang kalidad. Hindi natuwa si Levi dahil lahat ng napatay niya ay mga langgam na walang kapangyarihan. Hindi nagtagal ay napalingon siya kay Idre. Ang oras ng paghiganti ay narito na. Matigas si Levi na pumatay ng isang tao, at kahit si Heaven ay hindi napigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3209. Lahat mataas at makapangyarihan. Maya-maya, lahat ng atensyon ay napunta kay Idre. Wala sa daan-daang lalaki mula sa Idre ang tumakas o nagtangka ng anumang uri ng kakaibang pag-uugali. Ang ginawa lang nila ay nakatayo doon ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay parang na-freeze. Walang gumagalaw kahit sino sa kanila. Nakatayo pa rin ang kanilang mga katawan. Walang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Hindi nila kinusat ang kanilang mga mata, at hindi rin tumitibok ang kanilang mga puso. Maaaring isipin ng iba na sila ay mga estatwa ng bato. Sa katunayan, lahat sila ay buhay pa. Matapos masaksihan ng kanilang sariling mga mata ang nakagigimbal na pangyayari, pansamantalang napunta sila sa isang estadong nakahiwalay sa sarili. Ito ay isang pagkakataon na sila ay napunta sa parehong estado. Sa madaling salita, nabigla sila ng hindi masabi at nanlamig sa takot. Mahirap para sa kanila na ay proseso ang lahat sa napakaikling panahon. Sa ngayon, nakatayong mag-isa sa harapan nilang lahat si Levi. Hindi iyon ang inaasahan nila. Sa proteksyon ng Zyperia at Elterton Union, walang mga kaaway ang makakarating sa loob ng 100 metro mula sa kanila. Gayunpaman, nalampasan ni Levi ang hadlang na iyon. Nakatayo siya sa harap ni Idre. Wala silang magagawa. Wala talaga. Noon, wala kaming choice. Dahil hindi namin makuha ang paksa ng pagsusulit, hindi namin hahayaan ang sino man na magkaroon nito, kaya gusto naming sirain ito. Noon lang, matagumpay ang paggawa ng Final Malice, at nagpasya kaming mag-eksperimento dito sa Forlivia. Walang sino man ang umasa ng ganoong kahihinatnan. Bumalik talaga siya para maghiganti. Talagang kaya niya ito. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ng sino man sa mundo. Walang nag-iisip na si Levi ay talagang ganoon kalakas. Talagang pinunasan niya ang lugar. Bago iyon, nag-iisip pa sila ng mga paraan para pahirapan si Levi. Sa katunayan, nadama nila na ang buong organisasyon ay naging mga Diyos, at hindi na nila kailangan ang proteksyon ng iba. Akala nila magagawa nila ang kanilang gusto nang walang anumang kahihinatnan. Susunod, nais nilang simulan ang proyekto ng Super Deity. Ang kanilang intensyon ay gawing Super Deity ang bawat miyembro ng Idre. Kapag nangyari iyon, walang maglalakas loob na hawakan sila. Magagawa nilang alisin ang mga taong tulad ni Levi ng mag-isa. Pero ngayon, nakatayo siya sa harap nilang lahat. Nagulat ang lahat mula kay Idre. Boom! Isang malakas na aura ang lumabas mula kay Levi, at tumama ito sa kanilang lahat. Ang sensasyong iyon ang nagpabalik sa lahat. Pumalakpak. Pumalakpak. Nang magkamalay na sila, napagtanto nilang wala na silang kontrol sa kanilang mga katawan. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon,
Iba't ibang uri ng reaksyon ang naganap. Ang ilan ay nagsimulang umiyak dahil sa takot habang ang iba ay naiihi sa kanilang pantalon. May iba din na nahimatay. Whoosh! Whoosh! Hingal na hingal ang anim na pinuno na nakatayo sa harapan. Dinilat nila ang kanilang mga mata at nakita nila si Levi sa harap ng kanilang mga mata. Kailan siya nagpakita? Puff! Puff! Agad na lumabas ang dugo sa bibig ni Oedipus. Ang pag-atake ay may parehong epekto sa iba pang 5. Ito ay isip-blowing. Laking gulat. Iyon ang pinakamadilim nilang sandali kailanman. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ang masamang organisasyong iyon, si Idre, ay nasa loob ng ilang daang taon na ngayon. Walang nakapagpababa sa kanila. Sa isang malakas na backer tulad ng Zyperia, sila ay mas matapang kaysa dati. Ang lahat ng kanilang mga kaaway ay walang magawa at walang magawa tungkol dito. Walang nag-iisip na darating ang araw na ganito. Si Levi ay nag-iisang nilipol ang kanilang tagapagtaguyod at hinanap sila. Malamig siyang ngumiti sa kanila. Not too long ago, lahat kayo ay napakataas at makapangyarihan. Hindi ba kayo naglakas loob na lumapit at patayin kayong lahat kung kaya ko? Ang mga salita ni Levi ay tumama sa kanila na parang malamig na taglamig. Pakiramdam nila ay bumalik sila sa mundo ng yelo sa Elterton bago ang muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Well, narinig kita ng malakas at malinaw. Narito ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3210. Sa ngalan ng langit. Tama yan. Hindi ba't lahat kayo ay naghamon sa akin na patayin kayo? Magaling. Ngayon, nandito na ako. Ang karamihan sa kanila mula kay Idre ay maaari lamang magdusa sa katahimikan at walang masabi. Tama siya. Nasabi na namin. Ngunit, wala sa amin ang umaasa na lalabas ka rito. Naisip nila na imposibleng maabot ito ni Levi. Kaya naman naglakas loob silang hamanin siya. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Walang nag-aakalang susulpat talaga si Levi sa harapan nila. Sa sandaling iyon, nakatayo siya doon. Napaka-daring ninyong lahat. Tama, ngini siya ni Levi. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na tingnan siya sa mga mata. Lahat sila ay nakayuko, at sila ay nanginginig. Ang kanilang pantalon ay basa ng ihi, at sila ay natatakpan ng malamig na pawis. Nakaramdam sila ng sobrang inggit na nakatingin sa mga nahimatay. How they even wished na patay na sila. At least, hindi nila kailangang harapin si Levi ngayon. Iyon ay dahil maaari nilang hulaan kung ano ang mangyayari. Hindi nakakatakot sa kanila ang kamatayan dahil wala na silang mararamdaman kapag nawalan na sila ng malay. Ang paghihintay sa kamatayan ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat. Talagang hinaanggad nilang mawalan sila ng malay o tumakas. Dahil alam nilang nagkamalay na sila, hindi na sila bibigyan ni Levi ng anumang pagkakataon. Kahit na gusto nilang himatayan o wakasan ang kanilang sariling buhay, walang pagkakataon na gawin ito. Wala silang choice kundi harapin ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo, si Levi. Sa kaibuturan, hiniling nila na bigyan sila ni Levi ng madaling kamatayan at patayin sila kaagad. Ang anak ko, Evie, ay walang ginawang masama sa inyong lahat. Hindi ba? Tanong ni Levi. Muling namayani ang katahimikan. Gayunpaman, walang tugon mula sa sinumang miyembro ng Idre. Hindi lamang siya ay walang ginawang masama sa kanila, ngunit ang magkabilang panig ay hindi man lang magkakilala. Sa totoo lang, wala ni isa sa mga tinatawag na kaaway ni Idre ang gumawa ng masama sa kanila. Tulad ni Forlivia, hindi sila kailanman nakipag-ugnayan sa sinuman mula kay Idre. Gayunpaman, para sa kapakanan ng lahat ng kanilang mga plano, handa si Idre na isakripisyo ang buhay ng mga inosenteng tao. Ang Forlivia ay isang perpektong halimbawa. Kahit na wala siyang ginawang masama sa kanila, pinapakain pa rin siya ng final malice. Paano mo mabibigyan ng ganoon kalakas na lason ang batang ito? Lahat ba kayo ay walang sariling anak? Paano mo matiis na gawin ang ganoong bagay? Sa nakalipas na daan-daang taon, ilang tao na ba kayong lahat ang nasaktan at napatay? Ilang milyon? O higit sa 10 milyon? Wala silang kinalaman sa organisasyon mo, di ba? Wala naman silang ginawang masama sa inyong lahat, di ba? Kapag nahaharap sa mabilis na mga tanong ni Levi, ang bawat isa sa kanila ay malapit ng mabaliw.
Gayunpaman, wala ni isa man sa kanila ang nang-ahas na sagutin ang kanyang mga tanong. Sa totoo lang, hindi rin nila alam kung paano iyon gagawin. Iyon ay dahil sila ay isang pangkat na uhaw sa dugo at hindi magdadalawang isip na patayin ang sino mang malayo sa kanila. Kung may makita silang anumang naisin, hindi sila magdadalawang isip na agawin ito. Hindi nila maiintindihan kung bakit. Hinding-hindi sila makakaranas ng anumang pagsisisi sa pagpatay sa hindi mabilang na tao. Kahit na sa huli ay pagsisihan nila ito ay dahil lamang sa nasaktan nila si Levi sa pamamagitan ng pagkalason kay Forlivia. Kung tungkol sa walang katapusang mga krimen na kanilang ginawa, hindi sila nagpakita ng anumang pahiwatig ng panghihinayang. Pakiramdam nila ay wala silang ginawang masama sa pagpatay sa napakaraming tao. Hindi na mababawi ang ginawa dahil napakaraming buhay ang kanilang binawian. Ang kabutihan at moralidad ay hindi na bahagi ng mga ito. Sa halip, cold-blooded sila at walang emosyon. Walang paraan na pagsisihan nila ang kanilang ginawa. Sa ngayon, si Levi lang ang kinatatakutan nila. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Erebus at ang iba pang mga kaaway ni Idre upang tangkilikin ang palabas. Nandoon sila para saksihan ang paghihiganti kay Idre. Lahat sila ay umiiyak sa tuwa. Sa wakas, dumating na ang sandali. Malapit nang maalis si Idre. Sino ang hindi naghihintay sa sandaling ito? Malapit na tayong maghiganti. Panuurin mong mabuti. Marami sa kanila ang naruroon ay matalik na kaibigan ng Ahente 8. Ngayong nandoon na ang lahat ng malalapit niyang kaibigan, kakaiba ang emosyon nila. Gayon din si Dr. Erebus at Digital God. Pareho na silang mangiyak-ngiyak. Napakaraming pagsisikap ang ginawa nila upang makarating doon. Ngayong malapit nang matapos ang kanilang misyon, natural na tuwang-tuwa sila. Tinitigan ni Levi ang grupo ng mga tao mula sa Idre at sinabi, "Ngayon, magpapataw ako ng kaparusahan sa ngalan ng langit. Papatayin ko kayong lahat at lipulin ko si Idre kahit minsan lang." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3211. Panoorin ang iyong sarili mamatay. Shit, labis silang natakot sa paraan ng pang-aapi sa kanila ni Levi. Pumalakpak, marami sa kanila ang hindi na nakatiis at napaluhod. Patawarin mo kami, nakikiusap kami sa iyo. Iligtas ang aming hindi karapat-dapat na buhay. Patawarin mo kami, natatakot kami, ginagawa lang namin ang sinasabi sa amin. Ang mga pinuno ay ang mga utak. Wala itong kinalaman sa atin. Walang imak ang lahat. Ang mga tao ay mahina at sadyang hindi makayanan ang pagsubok kapag nahaharap sa kahirapan. Lumingon ang 6 na pinuno at hindi makapaniwalang tumingin sa tapat nilang mga nasasakupan. Ang kanilang mga tauhan ay nanumpa ng isang panunumpa sa kanilang katapatan. Gayunpaman, upang mailigtas ang kanilang sariling buhay, handa silang ibenta ng kanilang mga tauhan. Higit sa lahat, ito ay dahil sa kanilang takot para kay Levi. Wala silang ideya kung ano ang gagawin ni Levi para tapusin sila. Pinapatay sila ng suspense. Sila ay kaya petrified na sila ay nawala ito. Kaya naman humingi sila ng awa. Pakiusap, nakikiusap ako sayo. Patawarin mo kami. Parami ng parami ang mga miyembro ng Idre na nagsimulang humingi ng awa kay Levi. Labis na nagalit iyon sa 6 na pinuno ng Idre. Sa totoo lang, may balak silang sumuko. Gayunpaman, sa sandaling pinag-isipan nila ang mga bagay-bagay, natanto nila na magiging walang saysay ang pagsuko. Walang paraan na pabayaan sila ni Levi. Siguradong papatayin niya silang lahat. Kaya, ang pagsuko ay magiging walang kabuluhan. Nang makita ni Levi na humihingi ng awa ang mga miyembro, napangiti siya. "Sige na, sabihin mo sa akin, sino ang nagpakain kay Forlivia ng final malice?" Tanong ni Levi. "Siya yon." Itinuro nilang lahat si Titanies. Pati si Dr. Erebus ay nakaturo sa kanya. Noon, pinanood niya ang pagpapakain ni Titanies kay Forlivia ng final malice, at wala siyang magagawa tungkol dito. Ang eksenang iyon ay palaging bumabagabag sa kanya. Sa katunayan, madalas niya itong napapaginipan. Natigilan si Titanies nang makitang maraming tao ang nakaturo sa kanya. Ako ba ang unang mamamatay? Noon lang niya napagtanto na ang iba pang 5 pinuno ay nakaturo sa kanya. Handa ba silang gawin ito sa akin para sa kanilang sariling kaligtasan? O di kaya,
Walang gustong maging unang mamatay. Natulala talaga siya. 3. Mr. Garrison, hayaan mo akong magpaliwanag. Bagamat ako ang nagbigay sa kanya ng lason, si Oedipus at ang iba pa ang may ideyang ito. Sila ang nagsusuplay sa akin ng lason. Lahat sila ay may kinalaman dito. Sa isang estado ng gulat, kinaladkad ni Titanias si Oedipus at ang iba pa sa larawan. Kaya nag-alala silang 5. Habang nakaturo pa ang kanilang mga daliri kay Titanias, iginiit nila na siya ang nagpakain ng lason kay Forlivia. Magsasalita pa sana si Titanias nang lumapit si Levi sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Titanias. Sa isang iglap, naramdaman ni Titanias ang matinding pressure sa kanyang katawan. Nasa bingit na siya ng pagkasira. Sa lahat ng naroroon, siya ang may physical contact kay Levi. Buho. Nagsimula siyang umiyak, pawis na pawis, at naiihi pa sa kanyang pantalon. Iyon ang pinaka nakakatakot na sandali ng kanyang buhay. Nais niyang mamatay siya doon at pagkatapos. Ang kamatayan ay hindi gaanong nakakatakot kaysa kay Levi. Ang daming naging totoo. Ngumisi si Levi, gusto mo bang makita ang iyong katawan na napunit? Ano? Napatulala si Titanias. Oo, tama, pero, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang aking oras at gagawin ito ng dahan-dahan. Sinisiguro ko sa iyo na tiyak na mapupunit ang katawan mo, pero magiging conscious ka pa rin para maramdaman at mapanood ang lahat, nakangiting sabi ni Levi. Ngiti iyon ng demonyo. Nanginginig ang lahat ng nakarinig sa kanyang sinabi. Gusto talaga nilang tumakbo para dito. Gayunpaman, hindi nila magawa dahil ang kanilang katawan ay naging halaya. Halika na, pakiramdam mo. Tumingin si Levi kay Titanias at tinuya siya. Sinusubukan pa rin ni Titanias na tunawin ang sinabi ni Levi. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanya ang realisasyon. Sa wakas ay naintindihan na niya ang sinasabi ni Levi. Hindi, please, ayoko niyan. Huwag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3212. Mas nakakatakot si Levi kaysa sa kamatayan. Nabaliw si Titanias. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil hindi niya iyon gusto. Patayin mo na lang ako. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Ayokong mamatay ng ganito. Pagmamakaawa niya habang binabalot siya ng takot. Hindi man lang pinasulyap ni Levi ang titanium sa pagmamakaawa niya. Thud. Bahagya niyang hinampas si Titanias, at isang malakas na kalabog ang tumunog, na sinundan ng tunog ng kaluskos. Arg! Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Titanias. Naririnig ng lahat ng tao sa pinangyarihan ang malalim na sakit ng kaluluwa mula sa kanyang sigaw at nakiramay sa kanya na para bang sila ang dumaranas ng matinding sakit. Tiningnan ni Titanias ang kanyang sarili na may takot. Maliban sa matinding kirot at nakakakilabot na paghila na para bang napunit ang kanyang katawan, pinagmamasdan niya ang kanyang katawan na unti-unting nagwawala. Katulad ng sinabi ni Levi. Nagsimula ito sa kanyang dibdib, pagkatapos ay sa kanyang tiyan, at ang kanyang mga binti ay susunod. Lahat sila ay dahan-daang naghiwa-hiwalay sa ilalim ng kanyang pagsisiyasat. Sa lohikal na paraan, dapat ay nahati ang kanyang katawan kung may bitek, ngunit nakikita niya ang kanyang katawan na unti-unting napunit sa kasalukuyang bilis. Parang may kumokontrol para makita niya ito. Kanyang sarili. Ang parang tidal wave na sakit at ang takot na makita ang sarili na nagwawala ay naging sanhi ng pagkasira ng kanyang isip. Isang hysterical na sigaw ang pinakawalan niya. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan. Hindi niya mapigilan ang sakit o kung ano ang nangyayari sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi panoorin itong dahan-daang lumalabas. Hindi siya makatakbo dahil hindi niya makontrol ang gutay-gutay niyang katawan. Naiwan sa kanya ang kanyang kamalayan, paningin, sakit, at takot. Ito ay kabaliwan. Nagulat ang mga tao sa pinangyarihan sa kanilang tinitingnan. Ito ay tiyak na ang pinakakakilakilabot na paraan upang mamatay. Hands down, ito na siguro ang pinaka-nakakatakot na karanasan niya. Ang lahat at si Titanias ay nakamasid habang ang katawan ni Titanias ay unti-unting nawasak. Dinig na dinig nila ang tuloy-tuloy niyang pag-iyak. Ang isang minutong iyon ang pinakamatagal na minutong naramdaman nila. Ito ay nadama na higit sa isang siglo. Unti-unting hamina ang hiyawan hanggang sa tuluyang tumahimik. Habang pinagmamasdan ni Titanias ang kanyang katawan na unti-unting napupunit, ang kanyang malay ay nawala sa wakas.
Siya ay patay na sa simula ngunit kailangang panoorin kung paano siya namatay. Iyon ang pinaka-nakakatakot. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Idre ay mapatla na parang kamatayan, at ang mga butil ng pawis ay nabuo sa kanilang mga noo. Bagamat naliligo sa pawis, sila ay na-dehydrate. Nakaramdam sila ng pagkahilo at nanunuyong lalamunan ng mga sintomas ng dehydration. Logically, hindi sila dapat makaranas ng ganoong karamdaman ng tao dahil sila ay mga Diyos. Gayunpaman, nangyari ito. Nakakapangilabot na ang kanilang mga katawan ay sumasalamin sa kanilang nakakatakot na estado ng pag-iisip. Ang kamatayan ay hindi nakakatakot, ngunit ang mamatay sa ilalim ng mga kamay ni Levi ay. Sino ang nagmungkahi na lason ang aking anak? Tanong ni Levi. Siya yon. Agad na tinuro ng lahat si Oedipus. Alam na ito ni Dr. Erebus, kaya itinuro din niya ang ahente isa. Ang iba pang apat na pinuno ay lalong masigasig nang idirekta nila si Levi kay Oedipus. Kahit na hindi sila natatakot sa kamatayan, ayaw nilang mamatay ng maaga sa kamay ni Levi. Kaya determinado silang ipagpaliban ito. Natakot si Oedipus sa biglaang pagtataksil. Gusto niyang makipag-usap sa kanyang mga tauhan, ngunit huli na ang lahat para kay Levi ay napatitig sa kanya. Oedipus, di ba? Pinuno ni Idre. Kaya lahat ay iyong ideya. Nais kong panatilihin ka hanggang sa huli, ngunit dahil gusto ng lahat na mamatay ka muna, kung gayon maaari ko ring pagbigyan ang kanilang hiling, casual na sabi ni Levi. Nagsaya ang mga miyembro ng Idre nang matagumpay nilang napigilan ang kanilang pagkamatay. Nagsimula na rin silang magdiwang. Iyon ang lawak ng gulat na ginawa ni Levi sa kanila. Ngumiti si Oedipus kay Levi, sinusubukang patahimikin siya. Nagkamali ako, Mr. Garrison. Inaamin kong nagkamali ako. Napagtanto ko na ngayon ang aking mga pagkakamali. Ipinapangako ko na pupunta ako sa iyong likuran at tatawag. Iyon na ang huling pagkakataon ni Oedipus na mabuhay, kaya ibinubulalas niya ang anumang nais marinig ni Levi. Tumingin sa kanya si Levi at sinabing, papapanoodin kita habang sumasabog ang utak mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3213. Siya ay isang diablo. Natarante si Oedipus at hindi nagtagal ay napagtanto niya ang kahulugan ni Levi. Pinagmamasdan kong sumabog ang utak ko. Paano ito posible? Pero ito si Levi. Hindi ba nakita ni Titanias ang pagkawatak-watak ng katawan niya kanina? Ibig sabihin, posibleng mapanood ko ang pagsabog ng utak ko. Sa pag-iisip na iyon, hindi napigilan ni Oedipus ang kanyang takot at napahiya siya. Nawalan na siya ng malay. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bawat butas, ang kanyang mga organo ay mabilis na nanghihina, at bawat pulgada ng kanyang mga litid ay nagsimulang masira. Sa sobrang takot niya ay nagdulot siya ng pinsala sa kanyang katawan. Hindi pa nagsimula si Levi. Inihasak niya ang binhi sa isipan ni Oedipus, at sapat na iyon para masindak si Oedipus sa ganoong lawak. Ang sakit at pagpapahirap na naramdaman ni Oedipus ay hindi bababa sa Titanias. Sa katunayan, ito ay mas matindi. Ang mahalagang punto ay si Levi ay walang nagawa. Isa siyang demonyo. Lalong tumindi ang lamig sa titig ni Levi habang sinuntok ang ulo ni Oedipus. Dahil sa lakas ng kanyang pag-atake, naputol ang ulo ni Oedipus. Sandaling nawalan ng malay at paningin si Oedipus habang nakakita ng dugo at hindi kilalang likido na nag-spray mula sa kanyang ulo. Galing ba ito sa utak ko? Si Oedipus ay nawala ng ganoon. Sinulyapan ni Levi ang katawan sa lupa at walang interes na sinabi, "Nako, mukhang hindi ko kaya. Sorry kung hindi mo nakitang sumabog ang utak mo." Ang iba sa mga miyembro ni Idre ay natakot. Parang torture scene para sa kanila. Ang isang mabilis na kamatayan ang magiging pinakamasayang bagay para sa kanila sa sandaling iyon. Sino ang susunod? Tanong ni Levi. Siya. Ito ay isang magulo na tanawin. Ang mga miyembro ni Idre ay nagsimulang magturo sa isa't isa ng galit na galit. Karamihan sa mga daliri ay nakaturo sa natitirang apat na pinuno. Kung tungkol sa iba, ang mga pinunong ito ay dapat na isakripisyo ang kanilang sarili at mamatay muna sa ganoong oras. Sige, sa susunod, sino ang nakaisip ng final malice? O sino ang lumikha? Tanong ni Levi. Si Orpheus naman. At siya rin. Meron din. Sa huli,
Itinuro ng lahat si Orpheus at 6 na iba pa. Ang mga lalaking ito ay mahalaga kay Idre. Sama-sama nilang sinaliksik ang Final Malice at lumikha ng marami pang ibang lason sa panahon nila sa Zyperia. Ang mga lason na iyon ay ginawa upang puntiryahin ang mga Diyos-Diyosan. Maaari nilang sirain kaagad ang paglakad na buto ng isang Diyos, na lubos na makakasama sa Diyos. Binabalak ni Zyperia na gamitin ang mga lason na iyon para sirain ang mga Diyos-Diyosan na nasa ilalim ng ibang mga paksayon. Nakaisip pa nga si Idre ng plano na gamitin ang mga ito sa mga deity at mga prospect, kasama na ang mga bata, sanggol, at maging mga buntis na ina. Maaaring masira ng mga lason ang kanilang paglilinis na buto, at sa gayon ay mapipigilan ang pagsilang ng isang Diyos sa ilalim ng ibang mga paksayon. Isa itong masaker sa mga Diyos sa kanilang pinagmulan. Ang nasabing masaker ay tumugma sa kalupitan ni Idre. Gayunpaman, bago nila maisakatuparan ang kanilang plano, dumating na si Levi. Si Orpheus at ang kanyang mga subordinate ay nakadikit kay Levi na kinakabahan. Ang pagkamatay ni na Oedipus at Tithenius ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Hindi nila alam kung anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kanila. Kaya kayo ang nakaisip ng Final Malice. Kapansin-pansin iyon. Puri ni Levi. Ang mga lalaking ito ay ang mga elite sa mga tuntunin ng teknikal na antas. Ang papuri ni Levi ay tumama lamang sa kanila ng higit na takot. Dapat maging pro kayo sa pagbuo ng mga lason. Akala ko ay karaniwan na para sa inyo na subukan ang lason sa inyong sarili, kaya dapat kayong lahat ay imyon sa kanila. Tumawa si Levi. Hindi kami. Sigaw ni Orpheus at ng kanyang mga kampan na para bang na-realize nila ang intensyon ni Levi. Hindi pa nila sinubukan ang lason sa kanilang sarili. Palagi nilang nahuhuli ang ilang kaawa-awang mga tao at subukan ito sa kanila sa halip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3214. Sigaw ng Diyos. Paano pa sila magkakaroon ng napakaraming kaaway? Ito ay mula sa kanilang pagkakatay ng mga inosente. Maraming inosenteng buhay ang walang awa na inani. Ang kanilang klinikal na pagsusuri ay naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Sa kabaligtaran, hindi nila kailanman hinahayaang dumapo sa kanila kahit isang patak ng lason. Ang kanilang mga katawan ay napakahina at madaling kapitan ng anumang pinsala lalo na sa lason. Iba sila sa Venom Fiend at sa mga mananaliksik ng lason ni Erudia. Ang kanilang sariling mga katawan ay ang mga lab na daga. Patuloy na tinuturok ng lason ang mga katawan ng mga gumagawa ng lason. Kaya sigurado akong immune na kayo sa kanila. Ngumiti si Levi. Kaya susunod akong magpapakain sa iyo ng lason. Isa itong lason na naipon ko kanina. Pinangalanan itong deity cry, dahil kahit ang mga deity ay umiiyak sa sobrang sakit pagkatapos nilang kainin ang lason, at sa wakas, mamamatay sila sa sakit. Ang lason na ito ay kilala rin bilang ang lason na maaaring magdulot ng pinakamasakit. Hindi ito nagiging sanhi ng kamatayan na may toxicity, ngunit ang sakit na idinudulot nito. Ang sakit ay hindi matalim at mabilis. Ito ay mahaba at mapurol. Pahihirapan ka nito hanggang sa iyong limitasyon, pagkatapos ay haantong sa iyong kamatayan. Inilabas ni Levi ang lason. Dahil ang deity cry ay naitala sa Poison Handbook, partikular niyang kinuha ito. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ito kaya ang detalyadong paliwanag kay Orpheus at sa iba pa. Sigaw ng Diyos. Kinilig ang lahat sa pinangyarihan sa pangalan. Maging si Levi ay nagsabi na ito ay masakit, kaya ito ang pinakanakababahala. Maging si Dr. Erebus ay nagsimula ng makaramdam ng takot na gumagapang sa kanya. Nakarinig na siya ng ganoong lason noon at nilikha pa niya ito, kaya alam niya ang pinsalang maaaring idulot ng mas mababang dosis ng lason. Maaari itong maging sanhi ng kahit na mga taong may malakas na katatagan at malusog na katawan na mamatay mula sa matinding sakit. Kaya't may isip ng isa ang epekto ng orihinal na lason na hawak ni Levi. Umiiyak si deity. Sa wakas ay naalala ni Orpheus at ng kanyang mga subordinate na ang lason ay maaaring magdulot ng kamatayan mula sa labis na sakit. Wala ba tayong katulad? Ginamit namin ito ng maraming beses bago. Sinadya pa nilang ipakin ito sa mga tao at hayop para panoorin silang mamatay sa sakit. Ang tanawin ay nagdala ng galit kay Orpheus at sa kanyang mga subordinate.
Ang lason ay hindi magiging sanhi ng anumang pagkabigo ng organ, sakit lamang. Ang paglalarawan ni Levi ay tumpak. Ito ay talagang isang lason na maaaring maging sanhi ng pag-iyak kahit na ang mga Diyos sa sakit. Isang simoy ng lason, at agad nilang nalaman na ito ay kapareho ng sa kanila. Isang sulyap sa kanilang mga ekspresyon, at agad na naintindihan ni Levi. Mukhang alam mo ang lason na ito. Iyan ay mahusay, kung gayon. Nagtitiwala ako na magiging maayos ka kahit na ubusin mo ito. Ha? Hindi. Bigyan mo lang ako ng mabilis na kamatayan. Pakiusap patayin mo na lang ako. Napuno sila ng pagkabalisa nang lumuhad sila at nagmamakaawa kay Levi. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang mga epekto na maaaring idulot ng lason ng maraming beses. Nagsimulang mag-replay sa kanilang alaala ang eksena ng mga namatay dahil sa matinding sakit. Hindi nila gustong maranasan ang gayong kakilakilabot na pagdurusa. Gusto pa nga ng isa sa kanila na magpakamatay. Akala ba niya papayagan siya ni Levi? Gusto niyang magpakamatay ngunit napagtanto niyang hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi niya makagat ang kanyang dila. Kaya lang niyang ibuka ang kanyang bibig at gumawa ng hindi marinig na mga tunog. Sinamantala ni Levi ang pagkakataong iyon at pinalamanan ang deity cry sa bibig ni Orpheus at ng kanyang mga subordinate. Natatakot silang nanood habang pilit na isinusubo ni Levi ang deity cry sa kanilang bibig. Gusto nila itong isubo pero hindi nila magawa. Hindi sila bibigyan ni Levi ng pagkakataong iyon. Bibilisan lamang niya ang deity cry upang matuno sa kanilang mga katawan at magkabisa. Hayaang maranasan nila ang matinding pagdurusa na minsan nilang naidulot sa iba. Matapos ubusin ang deity cry, biglang may naalala si Orpheus at ang kanyang mga subordinate. Hindi sila dapat matakot sa lason dahil mayroon silang antidote. Nakabuo na sila ng antidote mula noong nilikha nila ang lason. Kahit na ang lason ay nakamamatay, madali pa rin itong gumaling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3215. Epitome. Maaari nilang pagalingin ang lason, ngunit kailangan nila ang antidote o iba pang mga tool o isang partikular na kapaligiran. Aabutin lamang sila ng 30 minuto upang gamutin ang lason kung makakarating sila sa kanilang laboratorio. Gayunpaman, wala silang kasama sa sandaling iyon. Ito ay nawalan ng pag-asa na mayroon silang paraan upang gamutin ito ngunit hindi nila magawa. Isa na namang malaking dagok ito sa kanila. Bukod dito, pamilyar sila sa mekanismo ng lason. Kaya't alam nila kung kailan tatama ang unang alon ng sakit, ang lakas ng ikalawang alon, kung paano at kailan lalakas ang sakit, at ang pagtatansya ng oras ng kanilang kamatayan. Alam nila ang bawat aspeto nito, ngunit nadagdagan lamang ang kanilang pagdurusa. Ang pangamba na bumabalot sa kanila ay hindi bababa sa Oedipus, at Titanias. Ito ay isa pang paraan ng pagpapahirap para sa kanila. Sa kasamaang palad, ito ay mas kakilakilabot. Higit pa rito, ang kanilang kaalaman tungkol dito ay nagpatindi lamang ng kanilang pagdurusa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng bisa ang deity cry. Ang unang alon ng sakit ay tumama. Pakiramdam nila ay 100,000 karayom ang patuloy na tumutusok sa kanilang mga organo. Ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa huli. Si Orpheus at ang kanyang mga nasasakupan ay nagpakawala ng matinding hiyaw. Unang alon pa lamang iyon, at namatay na ang isa sa mga nasasakupan mula rito. Hindi niya kinaya ang sakit. Nakaya ni Orpheus at ng iba pa, ngunit naiinggit sila sa taong namatay. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa buong lugar ang nakakabinging hiyawan nila. Hindi kinaya ng kanilang lalamunan ang patuloy na pagsigaw at nasira ang kanilang vocal cord. Nagkaroon pa ng bitek sa kanilang lalamunan. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga bakas ng gasgas dahil sila ay nagkamot sa kanilang mga sarili, sinusubukang maibsan ang sakit na nagpapahirap sa kanila. Hindi nagtagal, dumating na ang pangalawang alon. Mas malala, ang natitirang mga miyembro ng Idre ay nanood ng paghihirap ni Orpheus at ng kanyang mga nasasakupan at maaaring may ugnay ang kanilang sakit mula sa kanilang mga ekspresyon at kilos. Gusto nilang himatayan para makatakas sa nakakakilabot na katotohanan. Not to mention, Orpheus and his subordinate na nakaranas nito. Ang ikalawang alon ng kirot ay parang napunit na sakit na para bang ang kanilang mga organo ay napunit sa daan-daang libong piraso. Pagkatapos,
dumating ang ikatlo at ang ikaapat na alon ng sakit. Hindi nagtagal, ang pangwakas at pinakamalakas na alon ay tumama sa kanila. Maya-maya, namatay si Orpheus at ang kanyang mga kasamahan sa sakit. Punit-punit ang kanilang mga katawan. Ginawa nila ito sa kanilang sarili, napakamot sa kanilang mga katawan na kahit na ang mga puti ng kanilang mga buto ay nagpakita. Ang iba pang miyembro ng Idre ay nakatayo doon na parang mga estatwa. Nagre-replay pa rin sa isip nila ang nakakakilabot na tanawin kanina. Naririnig pa rin nila ang masakit na sigaw ni Orpheus at ng kanyang mga kampan. Kahit patay na sila ay umaalingaw-ngaw pa rin ang kanilang mga hiyawan. Nasaksihan lamang ng mga miyembro ng Idre ang pinaka-nakakatakot na bagay sa buong mundo. Napagtanto nila na ang pagiging mamamatay ay isang napakaligayang bagay dahil ang kamatayan ay hindi madali at walang sakit para sa ilang mga tao. Bakit napakahirap para sa atin ang mamatay ng walang sakit? Masyadong nakakatakot ang eksena kanina. Dapat nasa impyerno tayo ngayon. Walang nakakaalam kung paano sila mamamatay. Susunod. Nagbigay si Levi ng kaukulang parusa sa mga natitirang miyembro ng Idre. Tiniyak niya na sila ay nagdusa at nagsisi na dumating sa mundo. Pinatay niya ang kanilang pag-asa na mamatay sa madaling kamatayan at binigyan sila ng miserableng kamatayan. Gayunpaman, si Dr. Erebus at ang mga kaaway ni Idre ay walang simpatiya sa kanila. Hindi nila akalain na out of bounds si Levi. Pagkatapos ng lahat, ang mga parusa na ipinataw ni Levi ay ang ehemplo ni Idre sa nakalipas na mga siglo. Wala namang masyadong kaaway si Idre kung hindi sila malupit. Ang ginagawa sa kanila ni Levi ay walang halaga kumpara sa ginawa nila sa paglipas ng mga taon. Naawa si Levi sa pagpapabiis sa kanila na mamatay noong araw na iyon sa halip na hilahin ito palabas. Tanging kasiyahan ang naramdaman ng mga kaaway ni Idre habang pinapanood nila ang pagpapahirap ni Levi sa mga miyembro nito. Nagtagumpay kami. Sa wakas nagtagumpay na tayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3216. Kayong mga tao kahit kaya. Niyakap ng lahat ang isa't isa at naghiyawan. Nagtawanan silang lahat. Ito ay isang pinakahihintay na sandali para sa kanila sa wakas ay nabura ng tuluyan si Idre. Ang madilim na puwersa na may kontrol sa loob ng ilang siglo ay tuluyang naalis. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat, anuman ang pinanggalingan nila. Ito ay isang bagay na walang pagdiriwang ng lahat. Parang ito ang pinakamagandang araw sa buhay nila. Sa wakas, hindi na ako nakonsensya kay Mr. Garrison at Evie ngayon. Si Dr. Erebus ay umiiyak din sa tuwa. Sa kabilang banda, ang Digital God ay nakaupo sa lupa, na parang walang laman sa loob. Pakiramdam niya ay wala ng saysay ang buhay dahil nakamit na nila ang layunin na kanilang pinaghirapan. Ngayong tapos na ito, wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Naalis na si Idre. Kumalat ang balita na parang bagyo. Sa isang maikling sandali, alam na ito ng buong mundo. Nagtagumpay si Levi sa pag-alis kay Idre, ang pinaka-cancerous na tumor sa buong mundo, sa harap ng buong Elterton Union. Kung tutuusin, walang makakapigil kay Levi kung gusto niyang pumatay ng tao o mag-alis ng puwersa. Natigilan ang buong mundo. Lahat ng tao mula sa bawat pulgada ng mundo ay namangha, at malakas silang tumugon dito. Ginawa niya ang hindi kapani-paniwalang bagay. Ginawa niya ang bagay na inaakala ng lahat na imposibleng maisakatuparan. Lumingon si Levi at pinandilatan ang mga miyembro ng Council ng Zyperia, sumisigaw, nakikita mo ngayon. Ni hindi nyo kayang protektahan si Idre. Pinunasan ko na sila. Pinatay ko na silang lahat. At nasaan kayo noong pinatay ko sila? Walang kwenta. Isa ka lang kumpol ng walang kwentang basura. Gusto mo bang awayin kita? May kakayahan ba kayong gawin ito? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hangin. Ibinaba ng kanyang mga kalaban ang kanilang mga ulo, sumuko sa kanya. Ang kapangyarihan ni Levi lamang ay nalampasan ang buong Zyperia. Nang magtagumpay si Levi sa paghiganti, inilabas din niya ang kanyang emosyon na matagal nang pinigilan. Ang totoo, matagal na niyang pinipigilan ang mga ito. Kaya, naipon niya ang hindi mabilang na mga emosyon at sama ng loob sa loob niya. Ngayon na sa wakas ay nailabas na niya ang mga ito ng hayagan, napakasarap ng pakiramdam niya, na para bang isang malaking bato ang naalis sa kanya.
Parang umunlad din ang kanyang kakayahan. Iyon ang pinakamagandang bahagi tungkol sa paglalabas ng emosyon ng isang tao. Mukhang si Levi pa rin ang nakikitang kaaway ni Zarain. Ang ulo ng shield ni Zarain, si Smythe, ay napabuntong hininga lamang bilang tugon. Pinagmasdan lang ni Blackhawk ang organisasyong sumuporta sa kanya. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang nag-aalala, at mas lalong lumalim ang pagsimangot niya. Nagsisimula na silang mapagtanto kung gaano kalaki ang banta ni Levi. Napakalakas niya na kahit puwersang umaatres kay Zarain ay nag-aalala. Gayunpaman, nagpadala na sila ng ilang lalaki para hulihin sina Forlivie, Zoe, at iba pa, na gustong gamitin ang mga ito para pigilan si Levi. Sa kanilang pagkadismaya, si Blackhawk ay lihim na nagpadala ng balita upang ipaalam kay Zoe at sa iba pa ang tungkol sa pananambang. Siyempre, kahit hindi niya ipaalam sa kanila ng mas maaga ang tungkol dito, walang silbi ang pananambang. Imposibleng mahanap si Forlivia at ang iba pa. Kaya naman, walang kabuluhan na ipadala ang mga lalaking iyon para hulihin sila. Nang malaman ang iba't ibang malalaking paksayon ng Ecclesiastic Order kung gaano kalakas si Levi, nagsimula silang pataasin ang kanilang bilis. Kinailangan nilang gumawa ng hakbang sa Forlivia bago bumalik si Levi. Kahit na hindi nila nakuha, kailangan nilang malaman ang mga detalye ng kanyang mga listahan na nakuha. Hindi magiging madali ang mga bagay kapag bumalik si Levi. Samantala, nagsimulang magdiwang si Zoe at iba pa nang makatanggap sila ng balita tungkol sa tagumpay ni Levi sa paghihiganti. Sa wakas ay naunawaan nila ang mga pakinabang ng pagtatago doon. Kasabay nito, natanggap din ni Zoe ang balita mula sa Blackhawk. Kaya, alam niyang maraming tao ang nakakalat doon sa paghahanap sa kanila. Maging si Zarain at ang mga paksayon ng Ecclesiastic Order ay dumarating para sa kanila. Sa huli, ang pagtatago doon ay ang tamang hakbang. Hindi lamang nila binibigyang problema si Levi, ngunit tinutugunan din nila ang isa sa kanyang mga pangunahing alalahanin. Gayunpaman, labis silang nag-aalala tungkol kay Asher Dragon at sa kanyang barkada. Malaki ang posibilidad na sila ay nasa gitna ng panganib. At muli, si Zoe at ang iba pa ay hindi makaalis sa lokasyon ng sandaling iyon. Mas lalo lang silang magdudulot ng gulo sa paglabas. Kaya naman, maaari lamang nilang ipagdasal ang kaligtasan ng 5 Great Wars Regiment o para makabalik si Levi sa lalong madaling panahon. Samantala, si Sonya at ang iba ay nakatingin pa rin ng mataas at mababang para kay Asher Dragon at sa kanyang gang. Habang lumilipas ang oras, mas lalo silang nag-aalala. Hindi nila maiwasang magtaka kung may nangyari sa kanila. Kung tutuusin, hindi pa rin sila nahahanap noong lumipas na ang napakaraming oras. Marahil ay inililipat na nila ang mga nangungulit na buto. Nako, napahamak na tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3217. Sino ang hindi nakakakilala sa akin? Si Sonya at ang iba ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Hindi lang nila nagawang hanapin ang 5 lalaki, ngunit maaaring huli na rin, kahit na mahanap sila. Kung talagang nahuli si Asher Dragon at ang 4 pa, nasa panganib na ang kanilang buhay. Marahil ang paglipat ng mga espiritual na buto ay patuloy. Ang paglabas upang hanapin sila sa sandaling iyon ay halos walang silbi. Masyadong mabagal ang lahat. Si Magnus naman ay parang nakatanggap ng nakakagulat na balita. Hindi niya maiwasang mapabulalas, hindi ako makapaniwala dito. Ang mga espiritual na buto ng Asher Dragon at ang iba ay talagang mula sa maalamat na elemental na klase. Ang bawat isa sa kanilang espiritual na buto ay may natatanging katangian. At kapag sila ay nagsasama-sama, sila ay nagiging mga elemental na espiritual na buto. Ano? Sila ang maalamat na elemental na espiritual na mga buto. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit sila nagpakita ngayon. Ito ay dahil sila ang mga elemental na espiritual na buto. Bulalas ni Sonya at ng iba pa, sa wakas ay naunawaan na nila ang sitwasyon. Kasalanan natin kung bakit hindi sapat ang pagmamasid. Akala ko ang mga elemental na espiritual na buto ay lilito lamang sa isang tao. I never expected na magiging combination silang 5, gulat na sabi ni Magnus. Tama na. Dapat matagal na nating pinag-isipan iyon. Kung tutuusin, ang ganda ng chemistry nilang 5. Bukod dito, mayroon silang sariling mga katangian na makikita.
Medyo huli na para sabihin ang lahat ng ito ngayon. Walang magawang umiling si Sonya. Napabuntong hininga ang ilan sa kanila. Sa iba, maaaring walang silbi ang paghuli sa gang ng 5 at paghukay ng kanilang espiritual na buto. Sa karamihan, ang kanilang mga individual na espiritual na buto lamang ang magiging mas malakas. Gayunpaman, hindi ito lilito bilang mga elemental na espiritual na buto. Ngunit sa 5, kung maaari nilang pagsamahin ang lahat ng kanilang mga espiritual na buto, maaari silang maging mga elemental na espiritual na buto. Kapag na-target na sila, hindi na sila makakatakas. Kahit na nasa paligid si Levi, sisalaki pa rin ang mga kalaban. Nako, wala silang magawa. Walang saysay na pag-usapan ang ibang mga bagay kung hindi man lang nila mahanap ang mga kwintet. Sa wakas ay napagtanto na nila na si Asher Dragon at ang kanyang gang ay tapos na. Samantala, ang mga paksayon ng Ecclesiastic Order ay sabay na naghahanap sa Forlivia at sa mga kwintet. Sa katunayan, hinahanap na nila si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama bago pa man ihayag ni Levi ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Noon, lahat silang 5 ay isang beses nawala, ngunit muli silang nagpakita. Gayunpaman, ganap na silang nawala sa oras na iyon. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang narinig lang nila ay si Asher Dragon at nahuli ang kanyang barkada. Ang balita ay nagpagulat sa lahat, at gusto nilang hanapin sila. Higit pa rito, ang Forlivia ang pinakabuod ng usapin. Napag-alaman ng mga paksayon ng Ecclesiastic Order na maraming tao na may mga katangian ng mga tao mula sa Adron ay may sensinang naghahanap sa kanya. Napagtanto nito ang lahat kung gaano kahusay ang kompetisyon. Marami silang naging kalaban. Maging ang mga nakatira sa labas ng Erudia ay nasangkot. Sa sandaling iyon, ang kanilang takot ay ang mga makaranasang miyembro ng Esoteric Guild ay sumali din sa pangangaso. Sila ay isang grupo ng mga taong mahirap hawakan. Sa makatuwid, kinailangan nilang mahanap ang kanilang mga target ng sabay-sabay. Kahit na hindi nila mahanap si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan, nagpakita sila noon. Sa makatuwid, mayroon silang ilang mga pahiwatig upang makatulong sa kanilang paghahanap. Si Forlivia naman, matagal na siyang nawala. Kaya, walang nakakaalam kung saan magsisimula. Nadama nila na ang kanilang mga pagsisikap ay maaaring walang bunga, kahit na hinanap nila ang lahat ng dako. Anong nangyayari? Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Paanong hindi namin siya mahanap? Ito ay pareho para kay Shield. Hindi lang nila mahanap si Forlivia, hindi rin nila mahanap si Zoe at ang iba pang kamag-anak ni Levi. Para silang naglaho sa manipis na hangin. Sa simula, akala nila ay may isang taksil sa kanila na naglalabas ng balita. Gayunpaman, nagsimula silang makarinig ng balita tungkol sa maraming tao sa Erudia na naghahanap din sa kanila at matagal nang nawala ang kanilang mga target. Ang balita ay medyo nakakumbinsi dahil ito ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang sarili. Kaya naman, ang magagawa lang ng lahat ay magpatuloy sa paghahanap. Sa oras na iyon, ang mga nakakakilala sa mga tao mula sa ibang mga bansa ay galit na naghahanap para kay Zoe at ang iba ay hindi maiwasang madama na si Levi ay hindi kapani-paniwala. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit hinulaan din niya ang maraming mga pangyayari na malapit nang mangyari. Kahanga-hanga siya. Mula sa pananaw ni Zoe, nagpakita si Levi ng magandang halimbawa para kay Forlivia sa maraming paraan. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyang kinakatawan ni Levi ang isang panahon mismo sa mundo, dahil kilala siya ng lahat sa Earth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3218. Ang Esoteric Guild. Masyadong makapangyarihan si Levi kaya hindi na mabilang ang mga tao na sumuko sa kanya sa pagkatalo. Bukod dito, ang kanyang husay ay nagbanta sa pagkakaroon ng ilang puwersa, tulad ng kanyang mga kalaban, lalo na ang mga may sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, pinatira ni Levi ang marami sa kanila, kaya iilan na lang ang natira. Siyempre, iyon ay dahil hindi natuklasan ni Levi ang pagkakakilanlan ng mga puwersang iyon, ang mga lihim na puwersa na kumokontrol kay Chad, ang makalangit na kandado, at ang lihim na kahon ng kandado. Nasaksihan ng lahat kung gaano kalakas si Levi, at ang buong mundo ay natakot sa kanya. Nagsisimula na ring matakot sa kanya ang natitirang puwersa. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya.
Iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na pinupuntirya. Ngayong nasaksihan na nila ang kanyang kagalingan, sila ay lubos na natulala. Kung ang kanilang pagkakakilanlan ay mabubunyag, sila ay nasa matinding panganib. Marahil ang kanilang wakas ay maaaring hindi kasing takot ng kay Idre, ngunit malamang na sila ay mapuksan niya. Kaya naman, kailangan nilang kumilos bago bumalik si Levi para hanapin sila. Simple lang ang kanilang plano, nahadlangan si Levi sa pamamagitan ng paghuli kay Forlivie, Zoe, o sa iba pang kamag-anak niya. Kaya, sumali sila sa ekspedisyon na naghahanap sa kanilang lahat. Iyon ay humantong sa isang pagtaas ng bilang ng mga puwersang kasangkot sa paghahanap. Napakalaki ng bilang na mayroong mga salungatan sa lahat ng dako. Si Erodia ay nasa gulo. Ang Cardinal Hall, Eragon, at maging ang Heavenly League na nasa ilalim ng jurisdiction nito ay natigilan. Anong nangyayari? Paano naging ganyan si Erodia? Tayo lang ba ang walang alam sa mga nangyayari? Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila lahat ay nasa panganib. Kaya naman, ang Heavenly Guards of Heavenly League ay nagsimulang mag-imbestiga sa problema at sinubukang ihinto ang ilan sa mga salungatan. Gayunpaman, ginawa lamang nitong mas magulo ang sitwasyon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ni sino man ang umasa sa ganoong sitwasyon. Ang lahat mula sa ibang bahagi ng mundo ay natulala kay Levi, at nanahimik sila nang hindi kumikibo. Gayunpaman, si Erodia ay nasa ganap na kaguluhan. Ang totoo, isa iyon sa maraming chain reaction na dulot ni Levi. Sa katunayan, patuloy pa rin ang chain reaction. Samantala, ang mabangis na hangin ay umihip, at ang mga kidlat ay tumama sa kalangitan ng bundok Lamaborg ng Erodia. Ang isang kislap ng nakasisilaw na liwanag ay tila mapupunit ang langit sa tuktok ng bundok. Ito ang maalamat na base ng Esoteric Guild, at ito ay gumagana pa rin. Ang Esoteric Guild ay isang independenteng mundo na hindi maaaring pasukin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang base ng Esoteric Guild sa Mount Lamaborg ay ang kanilang punong tanggapan. Mayroon silang ilang sangay na nakakalat sa 4 na lokasyon sa Erodia. Noong araw na iyon, lumitaw ang isang bihasang Fergest, na naging sanhi ng kakaibang phenomenon. Kung tungkol sa dahilan ng kanyang hitsura, ito ay may kinalaman kay Levi. Ang galing ni Levi sa pakikipaglaban ang naglabas sa kanila sa kanilang pinagtataguan. Kung hindi lalabas ang mga bihasang Fergest. Kung tungkol sa mga detalye ng dahilan, walang nakakaalam. Ang Mount Lamaborg ay hindi lamang ang lugar na may ganitong mga insidente, mas maraming Fergest ang nakita sa ilang iba pang mga sagradong lupain na kabilang sa Esoteric Guild. Ito ay ganap na dahil kay Levi. At muli, ang dahilan ng kanilang hitsura ay hindi alam. Gayunpaman, ang kanilang layunin ay naiiba sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order, na bihagan si Forlivia at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa ngayon. Gayunpaman, ang mga tunog ng dumadagandong na kulog ay nagpabalisa sa lahat, na nagdulot ng mas maraming kaguluhan sa Erodia. Samantala, si Levi, na milya-milya ang layo sa lahat ng kaguluhan, ay hindi napapansin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, kontrolado niya ang Elterton Union at naghiganti kay Idre. Nakaramdam siya ng kakaibang walang laman at hindi komportable. Pakiramdam niya ay ginawa na niya ang lahat, ngunit pakiramdam niya ay walang nagawa sa parehong oras. Itinuring siya ng lahat bilang ang pinaka-nakakatakot na dyablo at ang pinaka-nakakatakot na pag-iral sa mundo. Gayunpaman, siya ay isang ordinaryong tao lamang, isang asawa at isang ama. Siyempre, tiyak na hindi matatakot sa kanya ang mga nakakakilala sa kanya. Samantala, si Dr. Erebus at Digital God ay nakaupo sa lupa at nakatingin sa malayo. Nang makita iyon, lumapit si Levi at naupo sa kanila. Ang tatlo ay mukhang mga teenager na may kumpiyansa na naghihintay sa kanilang kinabukasan. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Levi, nakatingin kay Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3219. Nangungulila sa kinabukasan. Ngumiti si Dr. Erebus. For the past few months, ang bumagabag lang sa akin ay si Idre. Ngayong wala na sila, oras na para bitawan ko ang lahat. Actually, dapat matagal na akong namatay. Well, I guess nabigyan ako ng second chance para mabuhay.
Ngayong marami na akong natutunan at maraming palaisipan, pakiramdam ko hindi ako interesado sa lahat ng bagay. Kaya, ang susunod kong plano ay magretiro at huwag sumali sa anumang bagay. Maghahanap ako ng sarili kong lugar at maninirahan sa liblib, tulad ng gustong gawin ng iba pang kakilakilabot na mga tao ng Erodia. Sisiguraduhin kong kahit kayong mga tao ay hindi ako mahahanap. Kaya, huwag mo akong abalahin, at hindi kita guguluhin. Iyon ang mangyayari hanggang sa ako'y tumanda at mamatay. Tinapik ni Levi ang balikat niya. Magaling. Ibibigay ko sa iyo ang aking suporta. Oras na para magpahinga ka. Kung tutuusin, matagal ka nang nagsusumikap. Inilipat niya ang kanyang tingin sa Digital God at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo, bro? Gusto ni Levi na tawagan ang Digital God bilang, bro. Alam ng lahat na ang Digital God ay hindi kapani-pani walang matalino. After spending so much time with him, na-realize ni Levi na simpleng tao lang ang dating. Bukod dito, si Dr. Erebus at Digital God ay talagang mga dakilang tao. Mahusay sila sa bawat aspeto ng kanilang pagkatao. Ang pagkakaiba lang nila ay magkaiba sila ng paninindigan, at nagtatrabaho sila para sa maling puwersa. Ipagpatuloy ko na yata ang pagsasaliksik. Hindi pa rin nakakamit ang pangarap ko, gayunpaman, napabuntong hininga na sabi ng Digital God. At muli, ang kanyang pangarap at pananaliksik ay nangyayari pa rin ng isang plataporma, hitsura, lakas tao, pasilidad, at iba pang kagamitan. Maraming bagay ang hindi ma-research dahil gusto lang niya. Natural, naiintindihan ni Levi ang pag-aalalang iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, iminungkahi niya, kung gayon, hahayaan kitang manatili dito. Mayroong Aotech Fox Industries sa Elterton Star. Ang dalawang organisasyong ito ay maaaring maging iyong plataporma at magtrabaho para sa iyo ng mag-isa. Nagulat, masayang tumango si Digital God. Oo naman. Makakasiguro ka. Hanggat binigay ko sa kanila ang aking mga order, tiyak na ituturing kanila bilang kanilang may-ari. Ang iyong mga salita ang magiging ayos nila. Hinding-hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na suwayin ka, paniniguro ni Levi. Nang marinig iyon, agad na sumang-ayon ang matataas na opisyal ng Elterton Union, na nakatayo sa likuran niya, at nagpatuloy sa pag-aayos. Sabay-sabay silang tumakbo palayo nang makita nila ang nakakatakot na tingin ni Levi na nag-aalalang baka magalit ito. Para mabigyan ng espasyo ang tatlo, pinalayas ang iba. Maging ang mga bangkay at mga nasugatan ay mabilis ding natanggal. Sa isang kisap mata, si Levi, Dr. Erebus, at Digital God na lang ang natitira. Umupo sila sa tuktok ng bundok at tumingin sa malayo. Ang hangin ay napuno ng katahimikan, na nagbigay sa isa ng pag-uudyok na humiga sa bukid at umidlip ng mahabang panahon. Ano ang tungkol sa iyo, Mr. Garrison? Dr. Erebus at Digital God ay tumingin kay Levi. Labis silang na-curious kung gagamitin ni Levi ang kanyang hindi kapani-pani walang kapangyarihan para gawin ang mga bagay tulad ng pagsasama-sama ng ilang puwersa at pangingibabaw sa buong mundo. Nang marinig ang kanilang tanong, ngumiti si Levi na may pananabik sa mukha. Ako, well, babalik ako this time. Tulad mo, Erebus, mamumuhay ako sa pag-iisa. Ang pamumuhay kasama ang aking asawa, anak, at mga miyembro ng pamilya sa kapayapaan ay mabuti para sa akin. Hindi ko nahahabulin ang anumang malalaking kapangyarihan. Ayokong mamuhay ng ganito ka-stressful. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng simple, panoorin ang paglaki ng aking anak, at makasama ang aking ina, ang aking asawa, at ang iba pa. Kung payag ang mga malalapit kong kaibigan, isasama ko sila at maghahanap kami ng magandang tirahan na magkasama. Titigil na ako sa paghabol sa makamundo sabigan at kayamanan. Pagod na ako, at oras na para magpahinga hindi lang ako physically, pati mentally. Nang marinig ni Dr. Erebus ang mga salita ni Levi, bakas din sa mukha niya ang pananabik. Tumawa siya ng malakas at sinabing, kung narinig ko ito kahapon, pipiliin kong sumama sa iyo at manirahan kasama ang iyong pamilya. Pero ngayon, gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Mula nang sumapi ako sa militar, gusto kong hayaan ang lahat sa mundo na mamuhay ng payapa at maligaya. Truth is, yun din ang gusto ko. Gayunpaman, napagtanto ko na medyo mahirap mamuhay ng isang ordinaryong tao. Pero ngayon, may magandang ideya na ako.
Isasama ko ang aking pamilya at mamuhay sa pag-iisa. Hindi ako kailanman sasali sa anumang bagay maliban kung si Erudia ay nasa panganib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan Kabanata 3220. Magagandang panaginip at malupit na realidad. Kung hindi, hindi na ako lalabas. Kung walang mangyayari sa hinaharap, magpapatuloy ako sa ganoong paraan. Sa palagay ko, ang pagkakaroon ng ordinaryong buhay kasama ang ating mga kaibigan at pamilya ay dapat na isang kamangha-manghang bagay din. Oh, talagang inaabangan ko ito, sabi ni Dr. Erebus. Oo, at ngayon, naayos na ang lahat. At saka, ngayong may kapangyarihan na akong kontrolin ang lahat, hindi dapat maging problema ang pamumuhay ng ordinaryong buhay, sabi ni Levi na may pananabik. Ang kanyang puso ay matagal nang nagnanais na bumalik kay Erudia. Maganda yan. Marahil, gugustuhin kong mamuhay ng ganoon sa hinaharap, nakangiting sabi ng Digital God. Oo naman. Soon, siguradong magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Ngumiti si Levi. Nang tumingin siya kay Dr. Erebus, naalala niya ang kanyang sarili. Ang lalaking ito ay gustong mapag-isa. I guess magiging useless sa kanya ang pagsasabi ng mga ganyan. Sa susunod na sandali, nagpatuloy ang trio sa pakikipag-chat sa pinakamataas na punto ng Elterton. Okay, dapat bumalik ako ngayon. Pumunta tayo sa sarili nating paraan dito. Sana magkita tayo muli sa hinaharap. Sa wakas, naghiwalay na silang tatlo. Si Dr. Erebus ay walang patutunguhan sa isip, kaya siya ay tumungo sa kabilang direksyon bilang si Levi. Bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta, kailangan lang niyang maghanap ng lugar kung saan siya mabubuhay mag-isa sa pag-iisa. Samantala, nanatili roon ang Digital God, siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao doon. Bagamat hindi opisyal ang kanyang katayuan, sa totoo lang, alam ng lahat doon kung sino ang dapat nilang pakinggan. Humigit kumulang 200,000 mga Diyos-Diyosan na nanatiling nangako ng kanilang katapatan sa kanya. Hinding-hindi sila mangangahas na suwayan ang kanyang mga utos. Babalik ako, Erudia. Tuwang-tuwang sigaw ni Levi nang makarating sa lupaing matagal na niyang inaasam-asam na makita. Sa totoo lang, nasa Erudia siya noong isang araw. Gayunpaman, ang kanyang pagbabalik sa Erudia sa pagkakataong ito ay lubhang naiiba. Pauwi na siya, isang tahanan na kumakatawan sa kaligayahan, at pag-asa. Kaya naman, mas excited si Levi sa pag-uwi kaysa kan-inuman. Nagsisimula pa nga siyang isipin kung paano niya gugulin ang kanyang masasayang araw sa hinaharap. Dapat ba akong mangisda araw-araw, uminom ng tsaa, at paminsan-minsan ay uminom ng kaunting inumin? Pinapanood ko lang ba si Evie na lumaki habang inaalagaan ang aking ina at ang iba pang matatandang miyembro ng pamilya? Sa pag-iisip ng lahat ng magagandang eksena, hindi mapigilan ni Levi ang mapangiti. Sa kasamaang palad, ang mga panaginip ay palaging maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Lalo na sa mga taong may status ni Levi, imposibleng magkaroon ng tahimik na buhay. Kahit na hindi sila nakialam sa anumang mga gawain o nagdudulot ng kaguluhan sa sinuman, palaging may isang tao na hahanapin sila at isangkat sila sa isang bagay. Kaya, walang paraan para magkaroon siya ng kapayapaan. Ang totoo, naramdaman ni Levi na may mangyayari. Nang marinig niya ang tungkol sa ecclesiastic order mula kay Sonia noon, alam niyang wala silang iba kundi gulo. Sa katunayan, ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na sila ay isang banta. Iyon ang dahilan kung bakit itinago niya si Forlivia at ang iba pa, hindi nakakalimutang paalalahanan si Asher Dragon at ang kanyang barkada na alagaan sila bago umalis. Natatakot siyang may mangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung may nangyari sa kanila noong wala siya, hindi na matutupad ang pangarap niya. Mahihirapan din siya. Pagdating ng panahon, isa na namang laban ang kailangan niyang harapin. Sa kabutihang palad, naranasan niya ang mga ganitong sitwasyon, na naging dahilan upang itago niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga ito na huwag umalis sa lugar bago siya bumalik. Sa ganoong paraan, gaano man kalakas o gaano kahirap ang mga kaaway, hindi nila ito mahahanap. Noon, naramdaman na nag-aalala si Levi tungkol kay Asher Dragon at sa kanyang barkada dahil alam niyang hindi sila naniniwala sa kanya.
Malakas ang loob nilang mga tao at naramdaman nilang tinatrato sila ni Levi na parang mga bata. Gayunpaman, alam ni Levi na hindi sila tumututol sa kanyang kagustuhan at tinatanggap ang kanyang pagbabasa kahit gaano pa sila kalakas. At hinding-hindi sila aalis sa hideout. Naniniwala siyang laging yuyuko ang 5 sa kanyang mga kahilingan. Sa totoo lang, umalis sila sa hideout hindi nagtagal pagkatapos na pumasok sa lugar. Mas malala pa, nagkaproblema sila. Hinahanap sila ni Sonya at ng iba pa, ngunit hindi nila mahanap. Siyempre, iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi. Hindi nagtagal, nakarating na siya kay Erodia. Dumating na ang mga araw na pinakahihintay ko.